Isa pala akong rich kid. By 2 ears is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 461. Hoy, tatay. Magalang na tumawag si Gerald, sinasagot ang video call. Bagaman hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag ng video ang kanyang ama matapos matuklasan ang kanyang totoong pagkatao, medyo lumaki na si Gerald na maging mas magalang sa kanyang ama. Lalo niyang naramdaman kung gaano kagalang-galang sa isang lalaki ang kanyang ama. Ano ang balak mo ngayon, anak? Nakangiti ang ama ni Gerald sa sandaling ang kanyang anak ay dumating sa screen. Pahinga na lang ako, tay. Anong meron sa huli na tawag? Ano mang kailangan mong sabihin sa akin? Oo. Una kong pinaplano na tanungin ang iyong kapatid na babae na tingnan ang bagay na ito. Tulad ng kamalayan ko, ginugugol mo ang karamihan ng iyong oras at lakas na nakatuon sa iyong takdang aralin. Ang bagay na ito ay maaantala dahil ang iyong kapatid na babae ay napunta upang hawakan ang mga isyu sa pabrika sa Hilagang Afrika. Nagtataka ako kung sinabi na niya sa iyo ang tungkol dito. Kailangan mo ng tulong ko sa paghanap ng babae. Naalala ni Gerald ang mga tagubili ng kanyang kapatid at kung ano ang pinagtapat niya sa kanya dati. Humingi siya ng tulong sa paghanap ng isang partikular na babae. Oo, magpapadala ako ng kaunti sa kanya ng larawan niya. Kailangan ko ang iyong tulong sa pag-alam tungkol sa kanyang kinaroroonan sa lalong madaling panahon na makakaya mo. Kung hindi man ang pagkakasala kong ito sa aking budi ay makakain ko sa natitirang buhay ko. Mayroon ding isa pang bagay na dapat mong tandaan. Hindi mo maaaring ipaalam sa iyong ina ang tungkol dito. Babala ng ama ni Gerald habang nagbubuntong hininga. Ginawa nito kay Gerald na medyo may pagka-awkward. Kumunat ang noo niya habang sinusubukang maunawaan ang kahulugan ng sitwasyon. Maaaring ito ang isang babae na pinabayaan ng kanyang ama sa nakaraan. Damn it. Tinanong talaga ng kanyang ama ang magkapatid na maghanap ng lihim sa babaeng ito. Ang unang taong sumagi sa isip ni Gerald ay ang kanyang ina. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting paumanhin sa kanyang ina dahil sa palagay niya ay pinapabayaan nila ito. Ano ang relasyon mo sa babaeng ito? Mayroon kang higit na kapangyarihan at impluwensya kumpara sa amin. Kung nais mong hanapin siya, tiyak na mahahanap mo siya. Hindi ba ganon? Tanong ni Gerald. Hoy, kiddo. Kung ganito kadali para hanapin siya ng iyong ama, hihilingin ko pa ba sa iyo o sa tulong ng iyong kapatid? Ano ang relasyon ko sa kanya? Ito ay isang katanungan na tinanong ninyong dalawa sa akin. Gayunpaman, hayaan mong tiyakin ko sa iyo na hindi ito anupaman ang iniisip mo. Ngunit sinabi na siya ay lubos na kasangkot sa aming pangunahing kaganapan sa pamilya sa taong iyon. Hindi ko maiwasang maramdaman na pinabayaan siya ng pamilya Crawford kahit na sa loob ng maraming taon. Huwag tanungin ako tungkol sa mga detalye tungkol sa totoong nangyari. Ipagpapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa ibang pagkakataon. O sige, yun lang. Mangyaring gumawa ng ilang pagsisikap upang matulungan akong makayanan ito. Ang tatay ni Gerald ay nabitin kaagad matapos niyang magsalita. Hindi nagtagal bago makatanggap ng mensahe si Gerald. Ito ay isang itim at puting larawan na mukhang isang taong dekada. Ito ay larawan ng isang babae. Sa sandaling makita niya ang babae, nanginginig ang kamay ni Gerald na hindi mapigilan, at halos may lapag niya ang kanyang cellphone sa lupa. Matapos tignan ulit ang litrato, mariing lumanghap si Gerald. Ito, hindi ba ito ang Kate Smith? Oo, ang babaeng nasa litrato ay talagang maganda. Sa katunayan, siya ay hindi kapanipaniwala, kaakit-akit at kaakit-akit. Halos eksaktong kamukha niya si Keita. Ngunit kung ang larawang ito ay itim at puti, alam na sigurado ni Gerald na hindi ito maaaring maging Keita. Sino ang babaeng yon? Ipinagpalagay ni Gerald na ang babaeng ito ay malamang nakapantay ng kanyang ama na nangangahulugang nasa edad na siya. Kung iyon ang kaso, malamang na siya ang ina ni Keita. Kung sa bagay, alam ni Gerald na si Keita ay lumaki sa isang ampunan. Tila na iniwan siya ng kanyang mga magulang ng walang maliwanag na dahilan. Pinagsama ang mga piraso, humantong ito sa isang malinaw na konklusyon na ito ay ina ni Keita, ang babaeng hiniling sa kanya ng kanyang ama na hanapin. Sinimula ng balot ang isipan ni Gerald. Malinaw niyang naalala kung paano tumibok ang puso niya at hindi mapigilan sa unang pagkakataon na nakita niya si Keita. Nakaramdam din siya ng kakaibang pakiramdam ng pag-aliw ng pagiging malapit sa kanya mula pa noong unang beses na nakita niya si Keita at nagkaroon pa ng pagnanasang protektahan siya ng walang dahilan. Ngayon, habang binigyan niya ito ng mas malalim na pag-iisip, hindi niya maiwasang magtaka kung si Keita ba talaga ang kanyang kapatid. Sa kabila ng paliwanag ng kanyang ama, hindi kumbinsido si Gerald na ang ama niya ay walang kinalaman sa babaeng iyon.
Nang gabing iyon, hinugasan si Gerald ng pagkabalisa. Itinapon niya at pinaihit ang kama niya, nakaramdam ng labis na hindi mapakali, at hindi talaga makatulog. Tinawag ni Gerald si Keita na maaga kinaumagahan. Kailangan niyang makipagtagpo sa kanya at linawin ito minsan at para sa lahat. Kabanata 462. Sa buong panahong ito, pareho silang paminsan-minsan ay nakikipag-chat sa isa't isa sa WeChat tuwing malaya sila. Sa kasalukuyan, si Keita ay nagtuturo na sa isang bagong kindergarten at maayos ang kanyang ginagawa. Tinulungan ni Gerald si Keita palabas at binigyan siya ng bahay na matitirhan, kung saan ibinahagi sa kanya nina Drake at Tyson ang parehong lugar. Miss Smith, maaari mo ba akong gawing pabor? Hindi ko masuri ang takdang aralin ng mga bata sa aking klase sa oras. Papunta na ang boyfriend ko, sinusundo ako para mamili. Maaari mo bang suriin ang kanilang takdang aralin sa ngalan ko? Isang babaeng guro na may buhok na may haba ng baywang ang nagtanong kay Keita na sinusuri din ang takdang aralin ng kanyang mga mag-aaral. Ngunit Miss Lori, sinusuri ko pa rin ang takdang aralin ng aking sariling mga mag-aaral din. Nahihiyang sagot ni Keita. Kung hindi ka masigasig na tulungan ako, sabihin lamang ito. Bakit makabuo ng maraming mga dahilan? Huwag isipin ng isang segundo na napakahusay mo dahil lamang sa ipinakilala sa iyo ni G. Teves na magtrabaho dito. Isipin mo na lang yan. Ibig kong sabihin, sino ka, Keita Smith? Nakoronahan ka bilang pinakamagandang guro ng Mayberry City's Early Childhood Education Academy pagkatapos na sumali lamang sa kindergarten sa loob ng isang buwan. Ang galing di ba o ano? Kung gayon, hindi mo ba ako matutulungan na suriin ang takdang aralin ng aking mga mag-aaral? Ang guro na nagngangalang Caitlin Lori ay sumagot ng walang kabuluhan. Naging guro siya sa pinakamagandang kindergarten sa Mayberry City 2 buwan bago dumating si Keita. Nang unang sumali si Keita, madalas siyang asarin ni Caitlin, ginagawa siyang suriin ang takdang aralin ng kanyang mga mag-aaral sa ngalan niya. Si Caitlin ay may isang mayaman at maimpluwensyang kasintahan na talagang gwapo din. Tiwala siya na mapipili siya bilang pinakamagandang babaeng guro sa buong distrito, may pag-asa na tiyak na makukuha niya ang pinakamataas na pwesto. Ngunit ang mga magulang ng mga mag-aaral ay bumoto para kay Keita, isang babaeng maganda sa loob. Siyempre, itinapon niyon kay Caitlin sa isang pagkasira ng nerbiyos. Kinuha pa niya ang background ni Keita, ngunit mayroong zero na hindi magandang tala tungkol sa Keita. Sa makatuwid, ang sitwasyon ng pang-aapi ay malapit na. Ang iba pang mga babaeng guro na naroroon ay nanahimik lamang. Sa gayon, susuriin ko lang ito para sa iyo, Miss Lori. Kinagat ni Keita ang labi niya. Pagkatapos ay inilipat niya ang napakalaking tumpok ng takdang aralin mula sa mesa ni Caitlin papunta sa kanyang sarili. Ngayon mas mabuti iyon. Miss Smith, huwag maging masyadong mataas ang ulo na iniisip na napakagaling mo lamang dahil sa nagwagi ka sa pinakamagandang parangal ng guro. May sasabihin ako sa iyo. Ako, si Caitlin Lori, ay hindi mawawala sa iyo sa anumang bagay. Kinutya ni Caitlin bago umikot ng matagumpay habang naghanda siyang umalis. Keita, dapat reposuhin ng bawat isa ang takdang aralin ng kanilang sariling mga mag-aaral. Wala ka namang utang sa kanya, bakit mo siya tinutulungan na gawin ito? Bigla, isang malambing na boses ang nagsalita. Isang batang lalaki ang umakyat sa mesa ni Keita bago ibinalik ang tambak ng takdang aralin sa mesa ni Caitlin. Sino sa tingin mo? Nagulat si Caitlin. Hindi man lang nag-abala si Gerald sa pagtingin sa kanya. Paimpal niyang hinawakan ang braso ni Keita habang sinabi nito, hindi ba't hiniling ko sa iyo na mag-apply para umalis? Lumabas tayo at kumuha ng makakain. May kakausapin ako sa iyo tungkol sa isang bagay. Manam, hiningi ko na ang day off. Sagot ni Keita habang tumatango. Nang makita si Gerald, agad na napuno ng isang pakiramdam ng seguridad si Keita. Si Caitlin ay tila talagang nakakatakot sa kanya, at siya ay medyo natatakot. Nang makita ng ibang mga babaeng guro si Caitlin na tahasang hindi pinapansin, simpleng ibinaba ang kanilang ulo at humajejek. Namula ang mukha ni Caitlin. Oh, Miss Lori, narito ang kasintahan mo upang sunduin ka ulit. Diyos, naiinggit ako sa iyo. Maraming mga batang babaeng guro na lumabas upang mamili ay nakikipag-chat sa nobyo ni Caitlin sa pintuan. Nang makita nila si Caitlin, agad silang nakaramdam ng inggit. Nakita nila pagkatapos sina Keita at Gerald na naglalakad palabas ng mga pintuan. Ipinagpatuloy ng mga batang babae ang chismis sa kanilang sarili, ay tignan mo iyan. Boyfriend ba yan ni Keita? O aking Diyos. Grabe, mukha siyang mababa. Haha, para naman sa isa't isa para sa isa't isa. Sa sandaling lumabas si Gerald, ang mga panunuya na ito ay nagbaha. Kabanata 463. Hindi katakatakang naglakas loob si Keita na suwayan ako ngayon. Lumabas na siya ay naging isang kasintahan.
Wow, asar na ito sa akin ngayon. Inilibot ni Caitlyn ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gerald na kausap ni Keita ng mga oras na iyon. Caitlyn, anong mali? Ang lalaking nakasandal sa pintuan ng kanyang sasakyan ay nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa habang binato niya ng mabilis si Gerald. Ang lahat ay dahil sa Keita. Ang lahat ng mga bata ay nagbabakasyon ngayon kaya dapat kaming manatili sa paaralan upang suriin ang kanilang takdang aralin. Ngunit nagplano akong mag-shopping at hilingin sa kanya na tulungan akong suriin ang takdang aralin ng aking mga mag-aaral. Ngunit tingnan mo, tumanggi siyang tumulong dahil nandito lang ang kasintahan. Akala ko talaga na natagpuan niya ang isang mahusay na kasintahan para sa kanyang sarili, ngunit siya ay naging walang iba kundi isang nakakaawa na haltak. Si Caitlyn ay sumigaw sa sobrang inis na ipinaliwanag ang mga detalye sa kanya. Nakita niya na si Gerald ay nakasuot ng isang simpleng puting t-shirt, isang pares ng pantalon sa palakasan at ilang mga sneaker. Hindi siya mapakali upang salain ang anuman sa kanyang mga salita. Tama iyan. Sa palagay niya napakahusay niya dahil lamang sa nakasama niya ang pinakamagandang guro. Hahaha. Si Caitlyn, ang iyong kasintahan, ang pinakamahusay pa rin. Narito, nagmamaneho siya ng isang BMW 5 Series napakahusay. Siyempre, nagkataon na lalabas din ako sa pamimili kasama ang aking kasintahan. Bakit hindi kayong lahat sumakay sa kotse ng aking kasintahan at maaari tayong magsama nun? Kung sa bagay, dapat magkaroon tayo ng maayos na relasyon dahil lahat tayo ay kasamahan. Sagot ni Caitlyn habang tumatawa. Nais niyang ihiwalay si Keita at tiyakin na siya ay isang tulay sa hinaharap. Yeah, sure. Masayang ngumiti ang mga batang babae nang sumakay sa sasakyan at sabay na umalis. Nais ni Gerald na sawayin si Caitlyn. Hindi niya mapigilan ang galit na nakikita ang paraan ng pambubuli niya kay Keita. Ngunit ibinalik ni Keita ang kamay ni Gerald, ayaw niyang kumilos ito ng madali. Damn it. Talaga bang naiisip nila na napakagaling nila dahil lamang sa naload? Sumpa ni Gerald habang pinapanood ang kanilang pag-alis. Pagkatapos ay nakapasok sila sa Mercedes-Benz G500 na kanyang nakaparada sa tabi ng kalsada. Halos alas 11 na ng umaga ngayon. Hinitid ni Gerald si Keita sa isang restaurant. Gerald, sinabi mo na may importanteng kausap ka. Ano ito? Nagtataka na tanong ni Keita nang makaupo na sila. Keita, may kilala ka bang babae na nagngangalang Zara McHammer? Pasulong na tanong ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi lamang kasangkot sa Keita, ngunit kasangkot din ito sa kanyang sariling buhay sa isang tiyak na lawak. Mas mahalaga ito kung si Zara ay nasangkot sa kanyang ama sa nakaraan. Hindi ba nangangahulugan ito na bigla siyang magkakaroon ng isa pang kapatid na babae na wala sa asol? Naramdaman ni Gerald na kakaiba lang ang buong sitwasyon, mas mainam na tanungin mo si Keita mismo. Mukha namang natigilan si Keita nang marinig ang dalawang salitang iyon. Nagulat siyang tumingin kay Gerald. Ikaw, paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Nang makita kung ano ang reaksyon nito, kumbinsido siya na papunta ito sa kung saan. Tinanong niya ulit, ano ang kaugnayan niya sa iyo? Umiling si Keita bilang sagot habang sinabi, hindi ko alam kung sino siya. Alam ko lang na siya ang nag-abandona sa akin. Siya yata ang aking ina. Sinabi lamang sa akin ng oranhan na dekano tungkol dito nang tanungin ko siya tungkol dito sa paglaon. Natagpuan nila ako sa pasukan ng orphanage at nakasuot ako ng jade pendant na may nakasulat na pangalang Zara McHammer. Maingat na sinuri ni Keita si Gerald bago sabihin, hindi ko pa nabanggit ang bagay na ito sa iba pa dati. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Sinabi ba sa iyo ni Drake at Tyson ang tungkol dito? Natahimik si Gerald habang iniisip ang sarili saglit. Napagpasyahan niyang huwag sabihin ang totoo kay Keita sa ngayon dahil hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang mga bagay sa kanya. Sinamantala lamang niya ang sitwasyon at sinabing, bueno, oo. Isa sa kanila ang binanggit sa akin ng sapalaran. Keita, ayaw mo bang hanapin ang iyong ina o ang taong ito na nagngangalang Zara McHammer? Mabilis na binago ni Gerald ang usapan. Siyempre, gusto kong hanapin siya. Ngunit paano ko siya hahanapin? Sumagot si Keita, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw kong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Malaking tulong mo na sa akin at ayaw kong magdulot ng mas maraming gulo at abala. Kung hindi man, hindi ko talaga alam kung paano kita gagantay. Anong problema? Dahil nais mong hanapin siya, kung gayon hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa ano pa man. Tutulungan kitang hanapin siya. Sagot ni Gerald at ngumiti habang tinatapik ng mahina ang balikat ni Keita. Sige. Sagot ni Keita, dahan-daang tumango. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang pendant na jade na nakabalot sa isang piraso ng pulang tela. Heto, Gerald. Ito ang pendant na jade na pinag-uusapan ko. Inabot ni Keita ang pendant ng jade kay Gerald.
Tiningnan ito ni Gerald. Hindi ba ito ang jade pendant sa isa sa mga larawan na ipinadala sa kanya ng kanyang ama? Kabanata 464. Keita, may pakialam ka ba kung pipigilan ko ngayon ang pendant na ito? Gusto kong maghanap ng isang master upang matulungan akong tingnan ang mga pinagmulan ng pendant na ito sa jade. Tanong ni Gerald na ngumiti ng mahina. Huminto sandali si Keita bago siya tumango at sinabi, oo, sigurado, magpatuloy. Patuloy na tinanong ni Gerald si Keita tungkol sa nakaraan. Sobrang init talaga sa labas. Hindi gumagana ang sunscreen ko. Biglang, isang grupo ang sumabog sa shop. Ang isa sa mga batang babae ay hindi mapigil ang mapasigaw ng malakas habang bitbit niya ang ilang bag sa kanyang kamay. Caitlin, may tatak na tindahan sa tabi ng restaurant na ito. Papasok ba tayo at titingnan mamaya? Tanong ng isa sa mga batang babae. O sige, kumain muna tayo. Ang batang babae na ito ay hindi lamang iba, ngunit ito ay walang iba kundi ang kasamahan ni Keita na si Caitlin. O aking Diyos! Caitlin, tingnan mo, hindi ba yan si Keita? Hindi makapaniwalang kumakain din siya dito. Ang batang babae sa tabi niya ay tinuro sina Keita at Gerald. Ito ay lubos na hindi inaasahan. Ang kasintahan ni Caitlin ay maruming mayaman, alam nila na siguradong hindi niya sila dadalhin sa anumang casual na lugar upang kumain. Medyo may reputasyon ang restaurant na ito. Ngunit ang pagkakita kay Keita ay ganap na hindi inaasahan dahil siya ay isang tao na karaniwang makakaya lamang kumain ng pagkain na may ulam araw-araw. Paano talaga siya nakakayang kumain sa gayong isang high-end na restaurant? Oh, Keita, nagpunta ka ba dito para sa tanghalian? Biro ni Caitlin habang papalapit sa kanilang dalawa. Kinuha lang ni Gerald ang jade pendant mula kay Keita. Hindi niya mapigil ang sumimangot nang makita ang mga batang babae na papunta sa kanilang direksyon. May in-order ka ba na kakainin? Bakit dalawa lang ang inumin mo? Tanong ni Caitlin. Hahaha. Marahil ay nais ng dalagang mag-asawa na pumasok dito upang tingnan lamang ang paligid. Masyadong marami sa mga ganitong uri. Hindi sila mag-o-order ng anumang makakain ngunit kumuha lamang ng inumin upang makapaglitrato sila at maipamala sa kanilang mga kaibigan. Ang isang babaeng kasamahan ay bumulong sa tainga ni Caitlin. Ang kanyang pahayag ay nagpatawa kay Caitlin at ng iba pa. Waiter, mayroon bang 4 na pack set na pagkain dito? Maaari mo ba akong bigyan ng isang set na pagkain na may isang mas mataas na pamantayan? Oo naman, ma'am. Nagdagdag din kamakailan ang aming shop ng isang bagong ulam sa aming menu. Ito ay isang espesyal na ulam ng foie gras, espesyal na ginawa ng aming chef mula kay Silten. Gusto mo bang subukan ito? Tanong ng waiter habang nakatingin kay Caitlin at ang iba pa. Sa oras na ito, sumulyap si Caitlin sa kasintahan. Sige, hayaan mo akong tingnan ito. Kinuha ng kasintahan ni Caitlin ang menu sa kanyang kamay, at laking gulat niya nang makita ang presyo. Fuck! Baliw ka ba? Ang isang plato ng foie gras ay nagkakahalaga ng $260. Isang plate lang. Walang imak ang kasintahan ni Caitlin. Natulala din si Caitlin. Napakamahal. O aking Diyos! Malaking bahagi iyon ng aking sweldo. Opo, Ginoo. Ito lang ang presyo para sa isang maliit na bahagi. Mayroong tungkol sa 6 na piraso sa ito. Ngunit kapag natikman mo ito, tiyak na madarama mo na sulit ang halaga ng pera at karanasan. Tingnan mo, ang lahat ng mga customer ay nag-order din nito. Sumenyas ang waiter sa iba pang mga panauhin na kumakain sa tabi nila. Mayroon talagang mga plate ng foie gras sa bawat isa sa kanilang mga mesa. Nang tignan nila ang presyo ng malaking bahagi, mas napatulala sila nang makita na nagkakahalaga ng $400. Ito ay simpleng labis na labis. Bago dumating sa restaurant, iniisip nila ang paggastos ng halos $2 hanggang $300 na tuktok. Bakit hindi kami mag-order ng isang maliit na bahagi upang subukan pagkatapos? Iminungkahi ni Caitlin nang makita niyang lahat ng nakaupo sa paligid nila ay umorder na rin ng ulam. O sige, gusto mong mag-order ng isang maliit na bahagi ng foie gras pagkatapos? Sigurado. Walang problema. Tinaasa ng kasintahan ni Caitlin ang kanyang boses at nag-order, nais namin ang isang bahagi ng foie gras, mangyaring. Nais niyang patunayan na siya ay nakahihigit. Sa parehong oras na ito, hinahain din ang pagkain ni Gerald. Dinala ng waiter ang 2 bowls ng tinapay sa kanyang mesa. Hahaha. Nag-order lang sila ng 2 bowls ng tinapay. Hindi ba medyo nakakaawa iyon? O aking Diyos. Ayos lang, maaari kang humingi sa kanila ng ilang bigas at isang plato ng patatas din. Nagkomento ang mga batang babae habang tumatawa. Sir, pwede po bang gumawa ka ng paraan? Ito ang malaking bahagi ng foie gras na iniutos mo. Ihahatid ko ito sa iyo ngayon. Doon lamang, isang magalang na naglalagay ng malaking bahagi ng foie gras sa mesa ni Gerald.
Si Caitlyn at ang iba pa ay lahat ay nagtatakip ng mga bibig sa tawa habang patuloy na binibiro sina Gerald at Keita. Ngunit sa sandaling nakita nila ang waiter at ang foie gras, laking gulat nila na nag-freeze sila sa lugar. Kabanata 465. Fuck! Paano ito kumakain ng maayos? Nagulat si Caitlyn. Ang kawalang kabuluhan mula sa kanyang mukha ay lubusan na hugasan. Paft! Bakit ka nagpapakitang gilas kung wala kang pera? Bakit ka mag-abala sa pag-order ng isang bagay na mahal? Pagkutsa ni Caitlyn. Ang dalawa pang kasamahan na babae na nakaramdam ng paso ay nag-gym din habang binibiro nila ang pares. Napakasarap talaga kumain ni na Gerald at Keita. Pareho sa kanila ang nag-order ng mahal at malaking bahagi ng foie gras, habang ang apat na iba ay nag-order lamang ng isang maliit na paghahatid upang ibahagi sa kanilang mga sarili. Habang hinahain ng waiter ang ulam sa kanila, hindi niya maiwasang bigyan sila ng tingin. Pinili ni Gerald na manahimik dahil panay ang pangungumbinsi sa kanya ni Keita, at ayaw niya na direkta silang harapin ng mga ito. Paimpel lang silang nagpatuloy sa pakikipag-chat habang kumakain. Nang natapos na silang kumain, napagtanto niya na umalis na si Caitlyn at ang iba pa. Malinaw na hindi nila kayang kunin ang kahihiyan, kaya't nagmamadali silang umalis nang matapos na sila sa kanilang pagkain. Umalis din tayo, sabi ni Gerald habang hinihimas ang tiyan. Inilabas niya si Keita palabas. Nga pala, Keita, nasaan ang mga damit na binili kita dati? Bakit hindi mo ito suot? Tanong ni Gerald at ngumiti habang nakatingin kay Keita. Noon, bumili siya ng maraming damit para sa kanya. Bahagyang namula si Keita, at ibinaba ang ulo habang sinabi, medyo nahihiya akong magsuot ng napakaganda at magagandang damit. Hindi mapigilan ni Gerald na ngumiti. Siya ay katulad sa kanya. Noon, kapag siya ay mahirap, naramdaman niya na kailangan lamang niyang magsuot ng malinis na damit. Pinili pa ni Gerald na magsuot ng simple at ordinaryong damit ngayon dahil nais niyang mapanatili ang isang mababang profile. Samantalang sa kabilang banda, walang dahilan para mapanatili ni Keita ang isang mababang profile. Anong kinakatakutan mo? Siya nga pala, may isang branded shop dito. Halika na. Hayaan mo akong dalhin sa iyo upang pumili ng mas magagandang damit. Ha, hindi, ayoko. Napakamahal. Tinanggihan ni Keita, umiling. Ayos lang. Pumasok na tayo. Mayroon din akong isang itim na card. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Mahinahon niyang hinayla si Keita papasok sa shop. Grayson, gusto ko ang damit na ito. Ito ay napakarilag. Sa palagay mo magiging maganda ako rito? Tanong ni Caitlyn habang hawak ang isang damit sa harap niya na sinenyasan ng kanyang kasintahan na magbigay ng puna. Ang ganda talaga ng damit. Ang mayaman, batang chap na nagngangalang Grayson ay binaligtad ang presyo at halos itapon niya ang damit. Fuck! Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $3,000. Bakit hindi mananakawan sa halip? Mahal, hindi ka ba pumili ng ibang damit? Kinumbinsi ni Grayson si Caitlyn habang nakahawak sa wallet. Ayos kung ganon. Kumusta naman ang isang ito? Tanong ulit ni Caitlyn. Mula sa isang solong sulyap, masyadong mahal pa rin ito, nagkakahalaga ng $1,500. Tulad ng para sa iba pang dalawang batang babae na kasama ni Caitlyn, hinawakan lamang nila ang kanilang mga shopping bag habang nagtatampo sila ng inggit mula sa gilid. Anyways, wala silang isang mayamang kasintahan tulad ni Grayson na kayang bilhin sa kanila ang mga tulad ng marangyang kalakal. Sapat para sa kanila na samantalahin ang pagiging pamilyar kay Caitlyn, ngunit tiyak na hindi ito makatutuhanang asahan nilang bibilhin din sila ni Grayson. Kahit na pagkatapos pumili ni Caitlyn ng isang dosenang mga damit upang subukan, napagtanto ni Grayson na higit sa kanyang budget, at natapos silang hindi bumili ng anuman sa mga ito. Labis na nalulumbay si Caitlyn. Gerald, hindi ka ba bibili ng masyadong maraming damit? Hindi ko kaya magsuot ng ganoong karaming damit pa rin. Dagdag pa, napakamahal. Gulat na bulalas ni Keita nang makita ang bilang ng mga damit na nakasalansan sa mga kamay ni Gerald. Nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Bakit ang mahal? Ang nagpasadya ay gumagawa sa lalaki, gayon paman. Mariing naramdaman ni Gerald na hindi kinailangan ni Keita na mabuhay ng tulad niya. Hoy, mukhang hindi masama ang damit na ito, at medyo mura din ito. Binibili namin ito. Nakita ni Gerald ang damit sa tabi ni Grayson, hinalot upang pumili ng sukat bago tanungin ang pipi na salesgirl na ibalot ito para sa kanya. Fuck! Keita, ikaw, pareho kayong baliw. Tandang padamdam. Sa sandaling nakita silang dalawa ni Caitlyn, hindi niya maiwasang hindi tuluyang maramdam ang kapwa na katulala at naguluhan, lalo na't nakita niya ang bilang ng mga mamahaling gamit na hawak nila. Sa paghusga sa bilang ng mga piraso sa mga kamay ni Gerald, marahil ay higit sa 100 ito. O aking Diyos! May kaya ka pa bang bumili dito? Paano mo talaga binibili ang marami? Bakit ang bongga mo? Magpa-picture ka na lang ulit. Pareho ng mga babaeng kasamahan ni Keita ang sumisigaw.
Naramdaman nila na parang tinapakan lamang ni Keita ang buong kanilang kumpiyansa sa sarili. Hindi alintana ni Gerald ang tungkol sa kanila. Simple lang siyang naglakad diretso sa counter nang nasiyahan siya sa kanyang napili. Si Caitlyn at ang iba pa ay nagpalitan ng tingin bago ang buntot sa likuran ni na Gerald at Keita. Kumusta? Ginoo ang kabuoang halaga para sa lahat ng mga damit at bag na iyong napili ay $48,000. Paano mo nais na magbayad? Ang cashier din ay tulala rin sa dami. Si Caitlyn at ang natitirang nakatayo sa likod ay nakanganga tuluyan ng natulala. Kabanata 466. Nang walang sasabihin, simpleng isininala ni Gerald ang itim na card sa kanyang kamay. Bagaman tulala, ang ka-era ay isang profesional at agad siyang yumuko. Sir, nagastos ka ng labis sa aming shop ngayon na magiging bastos kung hindi ka namin bibigyan ng libreng mga regalo. Mangyaring pumili ng anumang 3 mga artikulo ng damit at ang mga ito ay sa amin. Magalang nasabi ng ka-era. Teka, hindi siya bibili ng alinman sa mga iyon. Gerald, lahat ng ito ay napakamahal. Hindi ko kailangan ng gaanong magarbong damit. Galit na sagot ni Keita habang umiling. Sa palagay ko hindi ako magkakaroon ng dahilan upang magsuot ng kalahati ng iyong pinili pa rin. Mangyaring ibalik lamang ang mga ito, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin ng bahagya mula sa pagkabigla ng huling kwenta. Hindi mo kailangang isuot ang lahat, alam mo. Ngayon, halika pumili ng iba pang 3 mga artikulo ng damit. Kung nais mo, maaari mo silang ibigay sa mga guro o kasamahan na malapit ka sa kindergarten. Sigurado ako na tiyak na makakatulong iyon na mapalakas ang iyong ugnayan sa kanila. Sabi ni Gerald na may mahinang ngiti sa labi. Alam ni Gerald na maraming tao ang nagbuli kay Keita para sa kanyang katapatan. Alin ang dahilan kung bakit naisip ni Gerald na sulit ang paggastos ng pera sa kanya? Kailangang gumamit pa rin si Gerald ng kanyang Black Gold Card. Kailangan niyang gumastos ng hindi bababa sa $45,000 buwan-buwan kaya't pinapasimple ni Keita ang kanyang buhay sa buwang ito. May kamalayan din si Gerald na kaya niyang kusang loob na gumastos ng sobra para sa kanya dahil sa nararamdaman niya para kay Keita na malalim sa kanyang puso. Habang nangyayari ito, si Caitlyn at ang 2 pang mga kasamahan na babae ay nakatayo sa kanilang kalayuan. Nagulat silang 3, at lalo na ito para sa 2 kasamahang babae na narinig ang huling pahayag ni Gerald. Wow! Keita, ang yaman ng kasintahan mo. Ang pangalan niya ay Gerald, di ba? Ang ganda ng pangalan at ang gwapo din niya. Sinabi ng 2 batang babae na nagsimulang maglakad papunta sa kanila at pinupuri si Gerald. Kung sino ang mas malakas ngayon ay malinaw sa araw. Ha! Gerald hindi siya, sabi ni Keita, nasa estado pa rin ng pagkabigla habang sinubukan niyang sabihin sa kanila na hindi niya siya kasintahan. Gayunman, nagmamadali na sumagot si Gerald, ako ay kanyang Diyos na kapatid. And please, guwapo, napatingin mo ba kung gaano casual ang mga suot kong damit? Haha, nakakatuwa ka Gerald. Hindi maiwasan ng 2 dalaga na makaramdam ng bahagyang hiya. Diyos kuya, damn it. At narito naisip nila na may kasintahan si Keita. Gayunpaman, hindi nito nilaipat ang posisyon ni Keita sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang isang mayaman at makapangyarihang tao na sumusuporta sa kanya. Si Keita, binili ka ni Gerald ng maraming damit. At sinabi pa niya na maaari mong ibigay ang ilan sa mga ito sa iyong mga malapit na kasamahan. Kaya, naaalala mo ba ang oras na ngumiti ako sa iyo sa iyong unang araw ng trabaho sa kindergarten? Nakangiting tanong ng isa sa mga batang babae. Gayon din Keita, malinaw kong naalala na ako ang nagturo kung saan ang kape sa iyo noong una mong dumating, sabi ng isa pa. Naaalala ko ang parehong mga sandaling iyon, oo. Sagot ni Keita habang tumatango. Pa! Oh, Keita, hindi ko talaga inasahan na magkakaroon ka ng isang mayamang Diyos na kapatid. Kung handa siyang bumili ng marami para sa iyo, dapat mo lamang itong pahalagahan. Ngunit gayon paman, ako ang interesado muna sa damit na iyon. Kung nagbibigay ka ng mga damit sa iyong mga kasamahan mas mabuti na ibigay mo sa akin ang isa. Sabi ni Caitlyn, ang boses nito ay napuno ng panibugho. Oh, Caitlyn kung gaano walang kahihiyan. Ikaw ang pinaka-nambubuli kay Keita at umaasa ka pa na bibigyan ka niya. Sino sa tingin mo? Sabay-saway sa parehong dalaga. Fuck! Kaninong panig ba kayong dalawa? Sumpa ni Caitlyn, nanlaki ang mga mata sa galit. Sige, tumahimik ka na, sabi ni Gerald habang sumulyap kay Caitlyn. Ngumiti siya bago tumingin sa malayo at pinagpatuloy ang gusto niyang sabihin. Keita, dahil ang trabahong ito ng 2 ay nagamot ka ng mabuti dati, huwag mag-atubiling bigyan sila ng ilang mga damit. Tiwala ako na kung may mangyari sa hinaharap, lahat kayong 3 ay magpapatuloy na maghanap ng isa't isa. Ngayon na tayo, ibabalik kita sa paaralan.
Salamat, Gerald. Siguradong magpapatuloy tayo sa pagtulong sa bawat isa sa hinaharap, tama ba, Keita? Masayang sabi ng dalawang kasamahan. Nang tuluyan na silang umalis sa shop at makarating sa parking lot, nagulat ulit ang dalawang dalaga nang makita nila si Gerald at Keita na papasok sa kanyang kotse. Keita, iyan. Iyan ay isang Mercedes-Benz G500. Oh my God, nagmamaneho ang iyong kapatid ng isang Mercedes-Benz G500. Nag-aalab na si Caitlin sa puntong iyon at alam ni Gerald na nagturo siya ng aral sa mayabang na batang babae. Kinahapunan ng hapon, nang magkahiwalay sina Gerald at Keita, nagpaalam si Gerald kay Gia na nasa ospital pa rin. Ang kanyang susunod na paghinto ay ang Seren County. Tiniyak ni Gerald na mayroon siyang pendant sa jade ni Keita bago siya magsimula sa pagmamaneho. Napagpasyahan niya na sa oras na makarating siya sa Seren County, hihilingin niya kay Zack na tulungan siyang alamin ang bagay na ito. Gayunpaman, sa pagpasok sa lalawigan, nalaman ni Gerald na ang pangunahing kalsada ay naharang at ang hangganan ay hinayla. Maraming pulis, manggagawa, at pinuno ang naroon. Pagkuha ng kanyang salaming pang-araw, pinagsama ni Gerald ang bintana ng kanyang kotse upang tingnan kung ano ang tungkol sa kaguluhan. Napansin ng ilang mga manggagawa sa malapit, inabot niya sa kanila ang ilang mga sigarilyo bago tanungin sila kung ano ang nangyayari. Nakita kung gaano kagalang si Gerald, kusang loob nilang ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Binata, natatakot ako na hindi ka maaaring lumayo pa. May malaking nangyari sa unahan. Panipi. Kabanata 467. Well, ano nga ba ang eksaktong nangyari? Tanong ni Gerald, naguguluhan. Kita nyo, ang lugar na ito ay orihinal na isang proyekto sa construction. Ang Weston Merchants Holdings ay tinanggap upang pangasiwaan ang trabaho mga isang taon na ang nakalilipas. Maliwanag, ang mga developer ay gumamit ng mas mababa sa naaangkop na mga materyales sa kalidad at dahil doon, nagkaroon ng pagbagsak sa paligid ng lugar ng proyekto. Mahigit 100 mga tao ang nasugatan dahil dito, 60 sa mga ito ay mga manggagawa. Sa kabutihang palad, walang buhay ang nawala sa oras na ito. Yep, narinig ko na ang mga developer ay tumakbo para sa mga burol kagabi. Ang mga mula sa Weston Merchants Holdings ay tiyak na nasa mainit na tubig ngayon. Kumigit kumulang 12 mga tao, kasama na si Ji-jung, ay naalis sa kanilang posisyon o kaya narinig ko. Naghihintay sila na makitungo sa oras na ito. Sagot ng mga manggagawa. Tulad ng naalala ni Gerald, si Ji-jung ang direktor ng Weston Merchants Holdings. Naalis na rin siya. Matapos pag-isipan ito sandali, tinanong ni Gerald bakit kailangan tumakas ng mga developer. Dahil walang buhay na nawala, sapat na ang kabayaran, hindi ba? Ano pa, ang pangunahing responsibilidad ay hindi mahuhulog sa mga namumuhunan, tama ba? Ang bagay nga, narinig ko na naubusan ng pera ang mga nag-develop kanina pa. Ayon sa alingaw-ngaw, 6 na buwan na ang nakakaraan upang maging eksakto. Ngunit nasa tabi iyon. Sa ngayon, nagtataka lang kami kung sino ang hahanapin. Gusto lang namin ang sweldo. Tulad ng para sa Weston Merchants Holdings, mabuti, ang isang tao ay dapat na responsibilidad para sa bagay na iyon. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa panahon ng isang kritikal na sandali din. Kung hindi mo pa naririnig, isang malaking pangkat ang nagpaplano na paunlarin at buuin muli ang Seren County. Dahil sa isang hindi kanais-nais na kaganapan na nangyayari ngayon, ang mga pinuno ay dapat na galit na galit. Ang epekto ng aksidenteng ito ay tunay na kakilakilabot. Matapos marinig ang buong kwento, naintindihan din ni Gerald ang pangkalahatang sitwasyon. Gayunpaman, wala siyang magawa upang makatulong sa bagay na ito kahit na nakiramay pa rin siya sa lahat ng mga kasangkot dito. Inikat pa ni Gerald ang kotse niya at nag-drive pagkatapos magpasalamat sa mga trabahador. Kasabay ng kanyang paglalakbay, nakatanggap si Gerald ng isang text message mula kay Zack. Ito ay ang parehong kwento tungkol sa pagbagsak ng gusali na sinabi ng mga manggagawa kay Gerald kanina. Ano ang isang sakuna? Nang makita na nag-message sa kanya si Zack, sinamantala ni Gerald na hilingin sa kanya na maghanap para sa isang master na nagpakadalubhasa sa Jade. Alam ni Gerald na alam ni Zack ang mas maraming tao kaysa sa kanya. Nang makabalik si Gerald sa hotel, naligo na siya. Aalis na sana siya para sa isang mabilis na hapunan, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono. Galing ito sa kanyang ama. Tatay, anak, nag-invest ka sa bayan natin, di ba? Narinig kong may gumuho na isang gusali doon. Isang nasabing sakuna, tama yan, kahit na ang aking pangkat ay hindi kasangkot sa bagay na iyon. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili na napakahusay ng kaalaman ng kanyang ama. Ay, alam kong hindi yun. Gayunpaman, nais ko lamang sabihin na ang iyong tiyo Jung ay naalis na sa kanyang posisyon. Maaari ka bang pumunta at tulungan ang kanilang pamilya na lumabas? Tay, nasabi ko na sa iyo.
Nakalimutan na ni Tio Jung ang lahat tungkol sa pakikipagkaibigan niya sa iyo noong matagal na ang nakalipas. Bakit mo pa ako hinihiling na tulungan siya? Sagot ni Gerald sa isang tuliro. Iba talaga ang tatay ni Gerald. Palaging lumalabas ang parehong paksa tuwing tinawag siya ng kanyang ama. Patuloy na paalalahanan si Gerald na mag-alok ng tulong sa pamilya Jung kung nahaharap sila sa anumang mga paghihirap. Bakit pa magpapatuloy na tulungan ni Gerald si Layla kahit na hinamak niya at minaliit siya? Gayunpaman, nabigo si Gerald sa pamilyang Jung mula pa noong huli siyang pumunta sa kanilang bahay. Ipinaliwanag din niya sa kanyang ama ang tungkol sa sitwasyon noon. Nag-iwan iyon ng isang maasim na lasa sa bibig ni Gerald at kahit na alam niyang ang pamilya Jung ay nasa mainit na tubig sa oras na ito, wala siyang pakialam talaga. Kung sa bagay tulad ng sinabi ni Tio Jung, si Gerald ay hindi dapat pumunta sa kanyang bahay upang hanapin siya maliban kung may isang bagay na totoong mahalaga. Hindi talaga mapakali si Gerald sa kanilang pamilya. Kaya ang ilang mga bagay ay hindi maipaliwanag ng madali. Sa bagay, nakilala mo na ba ang tita Lea mo? Tanong ng kanyang ama, biglang binago ang paksa. Bahagyang sumimangot si Gerald bago sabihin, oo, nakilala ko na siya. Bakit? Upang sabihin sa iyo ang totoo, pinabayaan ko ang iyong Tio Jung bago ito. Hindi ko mapigil ang masisi ang sarili ko sa nangyari. Basta kahit paano nila kami tretuhin, mangyaring tulungan sila sa tuwing makakaya mo. Sagot ng ama ni Gerald habang nagbubuntong hininga siya. Ano? Anong ginawa mo? Gulat na gulat si Gerald. Maaari bang magkasintahan ang kanyang ama at tia Lea? Iyon ba ang dahilan kung bakit si Tio Jung ay laging napakalamig sa pamilya ni Gerald? Tatay, ipaliwanag mo ang iyong sarili. Gayon din, ano nga ba ang nangyayari sa babaeng hiniling mo sa akin na hanapin? Yung Zora McHammer. Pareho ba silang babae mo ni tia Lea? Hindi mapigilan ni Gerald na magtanong dahil sa pagkabigo. Kabanata 468. Nang marinig ang pahayag na iyon, agad na umubo ng malakas ang ama ni Gerald. Ikaw, ang bastos mo. Anong kalokohan ang iyong spouting? Basta malaman na ang aking relasyon sa kanilang dalawa ay hindi kung paano mo ito naiisip. Hindi pinapansin iyon, ang iyong tia Lea ay bahagi rin ng pamilya Jung at talagang kailangan nila ang iyong tulong ngayon. Tulungan mo lang sila kung kaya mo. Isipin ito na parang tinutulungan mo akong magbayad ng utang sa kanila. Huwag kalimutang hanapin din si Zara. Andito ang nanay mo. Iyon lang ito para sa ngayon. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, agad na bumaba ang kanyang ama. Humawak si Gerald sa kanyang cellphone, nag-freeze ng medyo matagal bago tuluyang bumalik sa kanyang katinoan. Ano? Natukso si Gerald na tawagan ang kanyang ina sa oras na iyon upang sabihin sa kanya ang tungkol sa lahat ng ito. Kung sa bagay, tinutulungan niya ang kanyang ama na magsinungaling sa kanya at hindi niya maiwasang makonsensya dito. Matapos itong pag-isipan, bamaantong hininga siya. Magkakatiwala siya sa kanyang ama sa pansamantala. Kinapa ang noo, tiningnan ang phone at nakita na alas 5:30 na lang ng hapon na pakamot sa likod ng kanyang ulo, napasinghap ulit siya. Eh di sige. Nawalan ng gana sa pagkain, umalis siya sa kanyang silid at nagsimulang magmaneho sa bahay ng pamilya Jung. Pagdating, nakita ni Gerald na maraming tao ang nandoon na. Sa loob ng bahay, nakahiga si Uncle Jung sa kanyang sofa. Siya ay nasa isang palm attack at pakiramdam ng nahimitay mula sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanya. Dahil kinailangan niyang tanggapin ang responsibilidad para sa kaganapan at naalis din mula sa kanyang posisyon sa Weston Merchants Holdings, ang biglang pag-alala ng kalabog ay tumama tulad ng isang truck na naging sanhi ng kanyang pakiramdam na may sakit. Kasama sa kanya, ang ilang mga panauhin na nakikipag-chat paminsan-minsan sa lalaki. Mabuti na lang, Willie. Walang silbi na umiyak sa nabuhos na gatas. Dahil ang epekto ng aksidente ay biglang at napakalaki, maaaring pinatalsik ka lamang ng mga pinuno ng lalawigan mula sa purong galit. Sino ang nakakaalam, maaari ka rin nilang ibalik sa sandaling ang mga bagay ay kumalma. Tama siya, alam mo. Bukod, nagtatrabaho si Lea sa isang bangko ngayon, di ba? Dapat walang problema sa iyo, sa pananalapi. Salamat, Lucas Zane. Bakit hindi ka tumuloy sa hapunan ngayong gabi? Mahinang sagot ni Willie. Ay, hindi na kailangan iyon. Napuntahan ka lang namin. Malapit na kaming umalis. Sabi ng pareho sa pagtayo nila. Lucas, Zane, wala na ba talagang magagawa para tulungan si Willie? Pareho kayong may maraming magagandang koneksyon kung naaalala ko ng tama. Mayroong ilang paraan upang higit mo siyang matutulungan. Narinig iyon, pareho silang umiling. Ginawa nila ang kaya nila at naintindihan ng mga taong nakakita sa kanilang mga reaksyon. Huwag kang mag-alala, Tita Lea. Nakipag-usap ako sa aking tatay tungkol sa sitwasyon ni Tio Jung bago pumunta dito ngayon, sabi ni Douglas. Naturally, nandoon din siya. Narinig ito, kapwa lumingon sina Willie at Lea sa kanya. Hindi mapigilan ni Douglas na isipin ng husto ang kanyang sarili.
Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng labis na inaasahan, alam na makakatulong siya sa kanila kapag sila ay nasa pinakamababa. Kaya paano tumugon ang iyong ama? Tanong ni Willie habang nagpatuloy sa pagtingin kay Douglas. Sinabi niya na hindi ganoon kaseryoso ang sitwasyon. Ang tanging dahilan lamang na napakasindak nito ay dahil gumagawa ka ng isang bundok mula sa isang molehill. Kung sa bagay, hindi mo dapat ikaw ang unang may akda ng responsibilidad na ito. Idinagdag ng aking ama na hanggat maaari kang makakuha ng mga bagong developer upang punan ang mga bakante at makamit ang isang kasunduan sa mga nasugatang manggagawa, lahat ng iba pa ay dapat na madaling malutas, nakangiting sagot ni Douglas. Upang gawing simple, kailangan lang niyang maghanap ng mga bagong pondo upang sakupin at suportahan ang pagpapaunlad ng proyekto. Ngunit ito ay isang napakagulo na proyekto. Pinakamasamang dumating sa pinakamasama, maaaring kailanganin nating i-demolish ang mga totoong lupain na naitayo na. Hindi ko makita kung bakit ang sino man ay kukuha ng ganitong uri ng real estate o proyekto pagkatapos marinig ang tungkol sa kalamidad na ito. Ano pa, ang lalawigan ay magiging responsable para sa ilan sa mga pondo ng kabayaran. Paano maaaring magkaroon ng gayong pera ang aming lalawigan? Hindi namin kayang bayaran ito. Sabi ni Willie habang umiling-iling. Isinaalang-alang na niya ang diskarteng iyon dati. Ding dong. Sa sandaling iyon biglang tumunog ang doorbell. Sa pag-iisip na ito ay magiging isa pa sa kanyang mga kasamahan o marahil kahit isang pinuno na dumating upang bisitahin siya, sinabi niya kay Leila na tulungan siyang bumangon. Salamat. Mangyaring maligayang pagdating sa panauhin natin, Leia. Paimpal lang tumanggo ang asawa bago tumungo sa pintuan. Sa sandaling buksan niya ito, nagulat si Leila. Gerald. Bakit? Bakit siya narito? Hindi mapigilan ni Leia na isipin ang sarili, bigo. Narinig ang kanyang pangalan, umiling din si Willie, na bigo. Nang bumalik si Leia sa kanyang tabi, sinabi niya sa kanya na tulungan siyang humiga ulit. Upang isipin na naisip niya na maaaring ito ay isang pinuno o kasamahan na makakatulong sa sitwasyon. Ang agwat sa pagitan ng kanyang mga inaasahan at malaman na si Gerald lamang ito ay napakalawak. Kabanata 469. Tiyo Jung, Tia Leia, dumalaw ako. Sabi ni Gerald na may ngiti sa labi habang bitbit ang isang bag ng mga regalo sa kanilang bahay. Pasimpleng tiningnan siya ni Leia nang hindi nagsasabi ng iba pa habang inilapag ang bag. Si Willie mismo ay nasa sofa na ulit, nakatingin sa kisame nang hindi man lang baliwala sa pagsagot sa pagbati ni Gerald. Nahiya si Leila nang makita si Gerald na hindi pinansin ng ganito dahil alam niya na marahil ay napakahusay ni Gerald sa Mayberry City. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagpadala sa kanya sa istasyon noong isang araw sa isang malaking Mercedes-Benz G500. Sa buong katapatan, bahagyang nagpasalamat si Leila kay Gerald. Gayunpaman, wala pa siyang oras upang sabihin sa kanyang ama tungkol dito. Sa oras na umuwi si Leila kahapon, nagsimula na ang serye ng mga kapas-palad na kaganapan. Kahit na, ang kanyang ama ay nasa gilid na ng pagbagsak mula sa lahat ng presyon. Paano niya sasabihin sa kanya ang tungkol sa kung gaano siya kasaya? Nang maramdaman ang kakulaitan, lumakad si Leila kay Gerald bago itabi ang dala niyang bag sa lamesa. Salamat sa pagbisita mo, Gerald. Nakangiting sabi ni Leila. Paimpal ng pikit ng mata si Douglas kay Gerald nang marinig ang pagbati ng anak sa kanya. Wala naman talagang sasabihin si Gerald kaya tumango lang siya at umupo sa isa sa mga sopa. Inaasahan niya ang hindi magandang ugali ni Willie. Sa gayon, bago dumating, sinigurado niyang palakasin ang kanyang isip sa psikolohikal. Oh, pagpopondo. Saan ba ako darating upang makakuha ng napakalaking halaga ng pera upang sakupin ang proyektong ito ng real estate? Sabi ni Willie mula sa asol sa isang malungkot na tono. Tiyo Jung, paano ang tungkol sa Dream Investment Group sa Mayberry City? Mamumuhunan sila at gagastos ng $1.2 bilyong upang mapaunlad ang Seren County. Humingi ka ba ng kanilang tulong sa proyektong ito? Siyempre meron ako. Upang maging matapat, alam ko ang ilan sa mga tagapamahala na nagtatrabaho para sa Dream Investment Group. Bagaman nagbabahagi kami ng magandang relasyon, sa palagay ko hindi angkop para sa akin na hanapin ko sila ngayon. Pagkatapos ng lahat, anong kumpanya ang nais na kumuha sa proyektong ito? Sagot ni Willie habang umiling-iling siya. Sila lang ang pag-asa na iniwan mo ngayon, Tiyo Jung. Bukod, pinag-uusapan natin ang tungkol sa Dream Investment Group. Ito ay maliit lamang na halaga ng pera para sa kanila. Hanggat maaari mong makuha ang mga ito upang gawin ang proyektong ito, ang bagay ay madaling malutas. Sinabi din sa akin ng aking ama ito. Alam na halatang umaasa sa kanya si Willie upang harapin ang isyu, tiwala na sinabi ni Douglas ang bawat salita. Douglas, tinulungan mo kaming hilingin sa iyong ama na gumawa ng kaunting pagsisikap upang harapin ang aming sitwasyon. Tuldok-tuldok. Ang iyong tiya Leila, at tatandaan ko ang pabor na ito habang nabubuhay kami.
Huwag kang mag-alala, Tio Jung. Tiyak na susubukan ng aking ama na tulungan ang Dream Investment Group sa bagay na ito. Kahit na sinabi niya ang lahat ng iyon, iniisip ni Douglas kung hindi man sa kanyang isipan. Paft, na para bang mag-aalala ang aking ama tungkol dito. Kung hindi ko hinabol si Layla, hindi ko na inabala ang pag-aaksaya ng oras ko dito. Sa kabila ng pag-iisip nito, alam pa rin ni Douglas na kailangan niyang sabihin ang lahat ng iyon upang mai-save ang kanyang mukha. Sige, kung ganun mas gumaan ang pakiramdam ko matapos marinig na sinabi mo ang lahat ng iyon, Douglas, bakit hindi ka manatili para sa hapunan ngayong gabi? Alam mo kung ano, lahat ng mga kaibigan at kaklase ni Layla ay inaanyayahang sumali din. Si Tita Leia ay maghahanda ng hapunan para sa inyong lahat ngayon. Sinabi ni Willie, may ilang kulay na sa wakas ay bumabalik sa kanyang mukha. O sige, maglilinis muna ako. Ngunit sandali, sa palagay ko wala kaming sapat na gulay para sa ating lahat dito. At hindi ako maaaring umalis upang makakuha ng anuman dahil kailangan ko pa ihanda ang karne. Nag-aalalang sabi ni Leia. Sa sandaling iyon, napansin niya si Gerald na umiinom ng isang basong tubig. Tahimik siyang nakaupo sa parehong sopa mula nang pumasok siya. Biglang nararamdamang inis, sinabi niya, dahil malinaw na malaya ka, bakit hindi mo makuha ang mga sangkap, Gerald? Susulat ako sa iyo ng isang listahan ng mga bagay upang makuha at maaari kang tumakbo sa supermarket sa labas lamang ng komunidad upang makuha ang mga ito para sa akin. Ako, gulat na tanong ni Gerald. Hindi ba siya tretuhin lamang tulad ng isang lingkod noon? Sa pag-iisip tungkol dito, gayunpaman, magiging mas awkward pa para sa kanya na manatili dito dahil magpapatuloy siyang tumingin sa naiinis na mukha ni Willie. Ano pa kung umalis siya ngayon, maaari niyang tawagan si Zack na sabihin sa kanya na sakupin ang proyekto sa real estate. Sa isang paraan, nangangahulugan iyon na natupad niya ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. Nodding sa sarili nang siya ay bumangon na, sumang-ayon siya sa hiling ni Leia. Sa halip ay natutuwa siya na makakaalis, sa totoo lang. Nandito lang siya dahil panay ang pagpipilit ng kanyang ama na tinulungan niya sila kung tutuusin. Hindi niya kailangan mapasama sa kanilang magagaling na libro at alam niya ito. Sasamahan kita, Gerald. Sinabi ni Layla nang makita siya na umalis na may listahan ng sangkap at isang basket na ibinigay sa kanya. Layla, hindi mo ba mapag-iiba kung sino ang mas mahalaga? Bilisin mo at ibuhos ang isang basong tubig para kay Douglas. Nang marinig niya ang sinabi ni Layla, nagsimula na namang pagkabalisa si Willie. Kahit si Leia ay maramdaman na may mali. Ano ang nangyayari sa kanilang anak na babae? Mula sa pagpasok ni Gerald, ang tono ni Layla sa kanya ay tila ganap na naiiba kumpara sa pakikipag-usap nito sa kanya noon. Ang pamilyang Crawford ay hindi mabubuting tao pagkatapos ng lahat. Kabanata 470 sinabi ni Leia kay Layla na manatili rin sa bahay upang makasama si Douglas. Si Gerald naman, agad niyang tinawagan si Zack pagkalabas niya ng bahay. Sa sandaling na-update si Zack sa bagay na ito, alam ni Gerald na ang sitwasyon ay malulutas ng mabilis. Si Zack nga pala Nang agad na magtakda si Zack upang magsimulang gumawa ng naaangkop na pag-aayos, tumungo si Gerald sa supermarket upang kunin ang lahat ng mga item sa listahan ni Leia. Kapag nakuha na niya ang lahat, bumalik siya sa bahay ng pamilya Jung. Nang muli siyang tumapak sa bahay, subalit, isang malawakang pagbabago ang naganap. Binabati kita, Tio Jung. Salamat. Hindi ko talaga inaasahan ang Dream Investment Group na talagang sakupin ang proyekto sa real estate. Upang magpas siya na sakupin ang buong proyekto, matapat akong natigilan. Hindi na kailangan ni Willie ang pagtulong niya. Ang kanyang unang pagkaputla ay nawala lahat at sa nakataas niyang kamay, ay ang kanyang cellphone. Magtipon-tipon, lahat. Kailangan kayong lahat na mag-enjoy ng masarap na inumin kasama ko ngayon. Lalo na ikaw, Douglas. Masiglang sigaw ni Willie. Sa kanya, naramdaman niya na ang tulong ng ama ni Douglas ay mahalaga sa pangwakas na desisyon ng Dream Investment Group. Ang kanyang sariling mga koneksyon ay maaaring may bahagi din doon. Upang gawing simple, ang pinuno ay tumawag kay Willie kamakailan lamang upang sabihin sa kanya na ang kanyang posisyon sa Weston Merchants Holding ay naibalik. Siya rin ang bahala sa proyektong ito sa hinaharap. Mangolekta sila pagkatapos ng isang donasyon at ang bagay ay ganap na malulutas. Paano siya mananatiling nalulumbay pagkatapos marinig ang lahat ng iyon? Tiningnan ni Willie pareho sina Douglas at Layla. May ideya siya sa kanyang isipan. Layla, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Gerald, kumain ka na. May sasabihin pa sana siya, nakita ni Willie si Layla na naghahain ng ilang pinggan kay Gerald. Gulat na gulat siya. Layla, anong ginagawa mo? Nasa kamay pa rin ni Gerald, di ba? Hayaan mong kumuha siya ng sarili niyang pagkain. Tumingin si Layla sa kanya bago sumagot, Dad, sa totoo lang, Gerald. Tuldok-tuldok panipi. Tio Jung, hindi na si Gerald kung sino siya dati.
Sigaw ni Douglas habang may sensinang tinitigan niya si Gerald bago pa matapos ni Leila ang pangungusap. Kung ipaparating lang ni Leila ang parehong impormasyon, siya ang magsasabi nito. Ano ang pagkakaiba sa kanya ngayon? Tanong ni Tita Leia habang naghahain ng iba pang ulam sa lamesa. Kita mo, si Gerald ay nanalo sa loto. Sa pera, bumili siya ng kanyang sarili ng isang Mercedes-Benz G500. Iyon ang dahilan kung bakit tinatrato siya ng mabuti ni Leila ngayon. Naiinggit na si Douglas. Oh my God! Nagulat ang lahat ng nakaupo sa paligid ng hapagkainan. Magkano ang pera na nanalo ka? Tanong ni Tia Leia habang walang malay na humiga. Hindi alam ni Gerald ang sasabihin. Nagsinungaling siya kay Leila at sinabi sa kanya na nanalo siya sa loto upang maitago niya ang kanyang pagkakakilanlan noon. Maliwanag, ngayon kailangan niyang magsinungaling sa isang buong pangkat ng mga tao. Ginamit ko lang ang karamihan ng pera upang bumili ng Mercedes-Benz G500. Sagot ni Gerald. Ginamit mo ang pera upang mabili iyon. Nanalo ka ng higit sa $300,000 sa pamamagitan ng loterya. Gulat na gulat ang lahat. Nanatiling tahimik din si Gerald. Bigla na lang hinampas ni Willie ang lamesa sa lamesa at tinitigan si Gerald ng malamig na tingin. Isang maloko. Gerald, malayang magpakita ang ibang tao, ngunit hindi mo ba napagtanto kung gaano kahirap ang iyong sariling kalagayan sa pamumuhay? Bakit mo pa sinusubukan magpakitang gilas? Sinasayang ang iyong pera upang bumili ng isang Mercedes-Benz, alam mo ba kung magkano ang magagawa mo sa $300,000 na iyon? Sigaw ni Willie habang umiling. Nasiyahan si Douglas. Ngumiti siya habang sinasabi, totoo iyon, Tio Jung. Kung ginamit lamang niya ang $150,000 bilang isang donasyon para sa iyong pangangalap ng pondo, maaari kang mag-ayos ng posisyon para kay Gerald sa Departamento ng Pagpapadala ng Trabaho. Ha! Ngunit ang alam lang ni Gerald kung paano gawin ay subukang makipagkompetensya sa ibang mayamang tagapagmana. Kita mo ba? Si Douglas ay malinaw na mas may kaalaman. Gerald, hayaan mong tanungin kita. Pumili ka ba ng bahay para sa iyong sarili sa Seren County? Umiling-iling lang si Gerald, alam kung saan ito pupunta. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Bamantong hininga si Gerald habang umiling ulit. Nako, wala pa akong nakitang kahit walang utak ka. Bakit ka gumagastos ng sobra? Kumuha muna ng disenteng trabaho pagkatapos magsimulang magtrabaho upang makamit ang isang matapat na pamumuhay para sa iyong sarili. Ang sasabihin ko sa iyo, ibenta ka agad muli ang kotse. Kung mapalad ka, makakakuha ka ng hindi bababa sa $270,000. Sa perang iyon, makakabili ka ng iyong bahay. Kapag tapos na iyon, makakapag-ayos ako ng trabaho para sa iyo na may mga social insurance at pondo sa pabahay. Ano pa, ano pa? Oo, may isa pa, sabi ni Willie habang humihigop ng alak bago tumingin ulit kay Gerald. Kabanata 471. Sa totoo lang guluhin iyon, sa palagay ko maaari kitang tanggapin kahit na hindi mo natutupad ang lahat ng mga karaniwang kondisyon. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ibenta ang kotse at bumili ng sarili mong bahay. Kung maaari mong gawin iyon ng tama, makakakuha ka ng trabaho bilang isang clerk sa tanggapan ng publiko. Magkakaroon ka ng mga social insurance at pondo sa pabahay pagkatapos. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng matatag na buhay sa hinaharap. Alam mo ba, mayroon akong isang subordinate dati na may isang kapatid na 3 taon lamang na mas matanda sa iyo. Hindi pa siya kasal. Kapag nakapag-ayos ka na, maaari kitang maging matchmaker at tutulungan ka ring makakuha ng asawa. Sabi ni Willie. Napatulala si Gerald. Kaya hanggat handa siyang magbigay ng pera sa kanya, bibigyan siya ni Willie ng napakahusay na paggamot. Gayunman, nagulat si Leila. Tatay, hindi ba ang kapatid ng kalihim na iyon? Tuldok-tuldok. Alam mo, ang bagal ng intelektual. Kaya paano kung siya? Hindi madali para sa kahit sino na makakuha ng asawa sa mga panahong ito. Tingnan ang mga kwalifikasyon ni Gerald. Hindi ko rin ginagarantiyahan na ang ibang partido ay handa na magpakasal sa isang tulad niya. Tio Jung, hindi mo ako kailangang mag-alala tungkol sa akin. Pilit na pinipilit ni Gerald na hindi sumabog sa galit, ang mukha nito ay pumapalit sa pagitan ng pula at mapatla. Tiisin lang niya ito sa pag-iisip tungkol sa sinabi ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi pa tapos si Willie. Kapag natapos na ang hapunan, kaagad na nakipag-ugnay si Willie sa isang pangalawang dealer ng kotse nang hindi man lang hinihintay na lumusot si Gerald. Pagkatapos ng lahat, nais niyang ibigay ni Gerald sa kanya ang bahagi ng perang iyon bago gamitin ang natitirang pera upang makabili ng isang bahay para sa kanyang sarili. Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang ayusin ang isang contractual na trabaho para sa Geraldine. Hindi bababasa, bahagi siya ng bahagi sa samahan noon. Si Gerald, natural, ay ayaw gawin ang anuman sa mga ito.
Napakalapit niya sa paglabas ng kanyang pagkakakilanlan sa sandaling iyon upang masampal niya ang lahat ng kanilang mukha. Gayunpaman, naikuyom niya ang kamao sa likuran niya habang iniisip ang mga salita ng kanyang ama upang panatilihing kalmado ang kanyang sarili. Kung sa bagay, sinabi ng kanyang ama na nagawa niya ang mga bagay kay Tia Leia upang pabayaan si Tio Jung. Dahil hindi niya alam kung ano ang nagawa sa kanya ng kanyang ama, nanatili siyang tahimik. Gusto lang niyang wakasan ng mabilis ang bagay na ito. Kapag tapos na iyon, ayaw na niya ng anumang bahagi sa kanila sa kanyang buhay. Hindi pa rin mahalaga sa kanya ang kotse kaya't sumang-ayon na si Gerald. O sige, hayaan mong samahan ka ni Douglas kapag ipinagbili mo ang kotse mo sa paglaon. At least marami pa siyang nalalaman kaysa sa iyo. Sa ganoong paraan, hindi ka malilinlang nang hindi mo namamalayan. Sabi ni Willie nang hindi na sinala kahit konti ang kanyang mga salita. Kung hindi pa naitaas ni Douglas ang ideya na gamitin si Gerald upang magbigay at mag-ipon ng pera para sa kanya, hindi na sana pinangarap ni Willie na mapunta sa trabaho si Gerald. Hindi man niya ginawa ito kahit na isang contractual na trabaho lamang ito. Sa pag-iisip tungkol dito, sa sandaling natanggap niya ang pera ng donasyon, maaari na lamang niyang random na ayusin si Gerald upang magtrabaho bilang isang clerk sa anumang departamento. Sa ganoong paraan, makakakuha si Gerald ng kahit $2,000 sa isang buwan. Naramdaman ni Willie na gagawin na sana niya kay Gerald ang isang malaking pabor. Naturally, pumayag si Douglas na sumama kay Gerald. Halata ang kanyang hangarin. Nais niyang kunin ni Willie ang lahat ng pera ni Gerald at maging ang kanyang sasakyan. Tingnan natin na subukan ni Gerald na magpakitang muli sa harapan niya sa hinaharap. Hindi inaasahan, mas handa si Gerald na sumang-ayon sa lahat ng ito para lamang sa pagkakaroon ng trabaho. Haha, syempre, alam na ni Gerald kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Douglas at Tio Jung. Ginagawa lamang niya ito upang gumuhit ng isang malinaw na linya ng pagkakaiba sa pagitan nila sa hinaharap. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng magandang dahilan upang tanggihan ang alinman sa hiniling ng kanyang ama sa hinaharap kung hihilingin niya sa kanya na tulungan muli ang pamilyang ito. Si Leila at ang ilan sa kanyang mga malalapit na kaibigan ay sinundan sina Douglas at Gerald sa pangalawang kamay na tindahan ng kotse. Boss, narito kami upang magbenta ng kotse. Isang batang lalaki ang dumating na tumatakbo palabas ng shop nang marinig niya ang mga taong tumatawag sa kanya. Pagdating, oh wow, isang Mercedes-Benz G500. Nang makita ni Douglas ang boss ng lugar, mabilis siyang lumapit sa kanya. Siya ang magiging kausap niya sa transaksyong ito. Ang kanyang layunin ay makuha ang boss na ibababa ang presyo ng kotse hanggat maaari para kay Gerald. Nang lumingon si Douglas upang tingnan ang reaksyon ni Gerald dito, nagulat siya nang makita na si Gerald ay sa halip nakangiti. Zeno. Narinig ang kanyang pangalan, tumangala ang amo at natigilan siya nang makita si Gerald. Umiti siya ng malapad at tinapik ang hita niya ng 2 beses. Well seek me. Gerald. Ikaw ba talaga iyan? Naglakad si Zeno papunta kay Gerald na may pagtataka sa mukha. Ang boss doon talaga ang kapitbahay ni Gerald na pagkabata na itinuring din ni Gerald na matalik niyang kaibigan. Si Zeno ay 6 na buwan lamang na mas matanda kaysa kay Gerald at ang dalawa ay madalas na naglaro bilang mga bata. Si Zeno ay palaging naging mabait sa kanya. Bumalik noong sila ay mas bata, pareho silang nangunguna sa klase sa pang-akademya. Gayunpaman, dahil sa ilang kadahilanan, tumigil si Zeno sa pag-aaral bago niya matapos ang junior high school. Mula sa puntong iyon, natutunan niya kung paano ayusin ang mga kotse. Hindi inaasahan, makalipas ang ilang taon, magiging maayos na si Zeno. Siya pa nga ang may-ari ng isang second-hand car shop ngayon. Mula nang umalis si Gerald sa kanyang bayan upang mag-aral sa universidad sa ibang lungsod, matagal na siyang hindi nakakauwi. Bilang isang resulta, pareho silang bihirang makipag-ugnay sa bawat isa sa nagdaang 2 taon. Kabanata 472. Sa kabila nito, malapit pa rin silang magkaibigan sa pagkabata. Kahit na hindi pa sila nagkakilala sa isang dekada, ang parehong malabatang damdaming saya ng kanilang ibinahagi ay mananatili pa rin. Ikaw fucker, kailan ka bumalik? Bakit hindi mo ako tinawagan ha? Tanong ni Zeno habang nilalaro niya ang likod ni Gerald ng ilang beses. Aw! Ngayon lang ako bumalik. Matagal na bago ako bumalik kaya't nananatili ako sa Seren County sa ngayon. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng masaya. Zeno, customer yan. Maging profesional. Sigaw ng isang babae paglabas niya ng shop. Nagbihis siya ng moda at mukhang nasa kaedad niya si Gerald. Siyempre, alam ni Gerald kung sino din siya. Galing siya sa kanyang junior high school at noon nakikipagrelasyon siya kay Zeno. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang supermarket sa bayan at sila ay mahusay na gawin.
Tila kapwa nila pinananatili ang kanilang relasyon kahit na sa loob ng maraming taon. Hey, huwag mong sabihing nakalimutan mo ang tungkol kay Shena. Sabi ni Zeno habang nakangiti. Siya ang fiancé ko ngayon. Pareho kaming nag-asawa 3 buwan lamang ang nakakaraan. Oh, si Gerald yun. At dito ako nagtataka kung sino ito. Bilisan mo at batiin ang mga customer. Nang makita ni Shena si Gerald, simpleng tumingin ito sa kanya ng malamig bago tumalikod upang umalis. Hindi niya talaga hinamak o minamaliit siya, ngunit si Gerald ay nakakaramdam pa rin ng kaunting sama ng loob sa pagtingin niya sa kanya. Paimpal na ngumiti si Gerald nang marinig matapos itong marinig. Boss, tapos ka na ba? Kanina pa kami nakatayo dito. Pareho ba kayong tapos na mag-chat? Tanong ni Douglas habang tinatapik ang paa. Douglas ay pakiramdam bahagyang naiinis. Upang isipin na ang may-ari ng tindahan na ito ng pangalawang kamay na kotse ay talagang matalik na kaibigan ni Gerald. Walang paraan upang magawa niya si Gerald na maghirap ng pagkawala ngayon. Oh, sino ang nagbebenta? Ikaw na ba? Sabi ni Zeno habang nakangiti habang nakatingin kay Douglas. Ay, hindi ako ang hinahanap mo. Tinutulungan ko lang si Gerald na ibenta ang kanyang Mercedes-Benz G500. Kanina pa niya ito hinihimok kaya sasabihin kong $150,000 ang dapat gumawa ng lansehin. Sagot ni Douglas. Tiningnan niya kaagad si Gerald bago sinabi, Gerald, this is your body right. Hindi ka ba masamang pakiramdam sa pagbebenta ng iyong sasakyan sa kanya sa napakataas na presyo? Pagkatapos ng lahat, mahusay na kung makakagawa ka ng kaunting kita. Hindi man lang niya hihintayin na mag-reply si Gerald. Si Zeno naman, natigilan. Gerald, ito ang iyong sasakyan. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat balang araw. Sa ngayon, alamin mo lang na natutuwa ako na ikaw ang ipinagbibili ko ng kotse, sagot ni Gerald habang nakangiti. Pasimpleng tumango si Zeno bago dahan-daang lumakad sa kotse nang siyasatin ito. Pagkatapos ay binuksan niya ang hood ng kotse upang tingnan ito mula sa loob. Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng $300,000. Mukhang hindi mo ito hinimok ng higit sa 1 buwan. Gerald, sa totoo lang, bakit mo pa ibinibenta ang kotseng ito? Ano pa pinaplano mong ibenta ito sa $50,000 lamang? At sino pa ang batang ito? Tanong ni Zeno habang nakatingin kay Douglas. Alam niyang walang kabuluhan si Douglas sa sandaling binanggit niya ang pagbebenta ng kotse sa halagang $150,000 lamang. Nagmamadali siyang ibenta ang kotse dahil gusto niyang makakuha ng sarili, bahay, asawa, at trabaho din. Sa halagang iyon, magagawa namin ni Uncle Jung ang lahat ng kinakailangang kaayusan para sa kanya. Magkakaroon siya ng isang matatag na trabaho na hindi niya mawawala sa kanyang buhay. Haha, sagot ni Douglas na ulap. Oh, sinasabi ba niya ang totoo? Ang Tito Jung na ito ay talagang nakakakuha ng isang matatag na trabaho para sa iyo pati na rin isang asawa. Napatingin si Zeno kay Gerald na may kasiya siyang ekspresyon sa mukha. Kung nakuha ni Gerald ang lahat ng iyon mula lamang sa pagbebenta ng kotse, kung gayon sulit na sulit ang transaksyong ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan para kay Gerald, ang kanyang mahal na kaibigan. Nakasagot lamang si Gerald na may isang mapang aswang ngiti sa labi. Hindi lamang niya nasabi sa kanya na ginagawa lang niya ang lahat ng ito upang matulungan ang kanyang ama na gantihan ng isang pabor. Gusto kong bilhin ito sa iyo ngayon, ngunit wala akong gaanong pera sa kamay. Gayon din, naninigarilyo ka ba? Guguluhin kita upang maalagaan ang mga gawain ng aking kapatid. Sabi ni Zeno habang naglabas ng sigarilyo at ipinasa ito papunta sa direksyon ni Douglas. Gayunpaman, hindi kinuha ni Douglas ang sigarilyo. Sa halip ay inilabas niya ang kanyang sarili at sinindihan ito. Oh, kaya wala kang pera upang bumili sa amin ng kotse. Bakit ka pa mag-abala sa pagbubukas ng isang pangalawang kamay na tindahan ng kotse noon? Kalimutan kung gayon, tingnan lamang natin ang pangalawang kamay na tindahan ng kotse sa tapat lamang ng kalye. Maaari mo itong makita para sa iyong sarili, di ba, Gerald? Ang iyong kaibigan ay walang pera upang bumili ng kotseng ito. Sabi ni Douglas na may ngisi habang nakatingin sa kapwa Zeno at Gerald. Hindi mo kailangang bigyan ako ng $150,000. Alam mo kung ano, ibibigay ko lang sa iyo ang kotse. Hindi ko na kailangan pang magmaneho ng kotseng ito. Mahinahon na sabi ni Gerald na may mahinang ngiti sa labi. Fuck, Gerald, baliw ka ba? Si Leila, ng lahat ng tao, ang sumigaw sa panukala ni Gerald. Nakatulala ang ekspresyon nito sa mukha habang nakatingin kay Gerald. Kabanata 473. Ang kotse ang kanyang pinakadakilang pag-aari at ibibigay niya ito sa kanyang kaibigan ng libre. Gerald, hindi ito ang oras upang magpakitang gilas. Napaisip si Leila, walang tigil sa isip niya.
Bagaman nagsimula ng baguhin ni Leila ang kanyang opinyon tungkol kay Gerald, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit sa mga sinabi nito. Bago ang paglipas ng mga pangyayaring ito, lihim na itinuring ni Leila na si Gerald ay kanyang kasintahan. Ngayon, ayaw na niyang isipin ito. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, ito ay halos tulad ng itinuturing na kanya ang kotse sa una. Hindi ko matanggap yan. Ito ay isang bagong kotse, kapatid. Hindi ko basta-basta may aalis sa iyo ng libre. Kumusta naman ito, mayroon akong $100,000 sa kamay ngayon. Bibili ako ng kotse sa rate ng merkado ng $270,000. Bayaran kita ng natitirang pera kapag naibenta ko na ang kotseng ito. Deal. Kung ganun, mabibili mo lang ito sa akin ng $100,000 kung gayon. Sagot ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa labi. Alam niyang hindi tatanggapin ni Zeno ang kotse ng libre kahit anong gawin niya. Gayunpaman, paano makakabawi ang Gerald's Mercedes-Benz G500 para sa insidente na nangyari noon? Pinagpag ni Gerald ang kaisipan sa isipan niya sandali. Seryoso, huwag kang mag-alala tungkol dito, Zeno. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Bilhin lamang ito sa $100,000. Dalhin mo sa amin ang kontrata, kaibigan. Sabi ni Gerald habang tinatapik ang balikat ni Zeno. Natahimik si Zeno at simpleng sumunod. Napagpasyahan niya na ibabalik lamang niya ang pera kay Gerald kapag naibenta na ang kotse. Hindi talaga bagay sa kanya ang kontrata. Habang pinirmahan ni Gerald ang kontrata, mukhang naguguluhan si Leila habang si Douglas ay lihim na labis na nasisiyahan. Opisyal nang naibenta ang kotse at bibigyan ni Gerald si Willie ng $70,000 para sa kanyang fundraiser. Matapos gawin ito, $30,000 na lang ang natitira kay Gerald. Douglas, Leila, nagtitinda ng bahay ang pinsan kong babae. Kagagaling lamang niya sa negosyo at hindi pa siya nakakakuha ng trabaho sa oras na ito. Dahil sa pagbili ni Gerald ng bahay, bakit hindi ko siya tawagan? Maaari niya itong bilhin mula sa kanya. Alam mo, gayunpaman, na $30,000 ay halos sapat na para sa paunang bayad. Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Leila na sumunod sa kanila. Puntahan mo, sagot ni Leila habang medyo tumango. Sa sandaling nagawa ang pang-down pay, opisyal na magiging isang tag-ayat muli si Gerald. Bukod sa kanyang bahay at mortgage na babayaran niya, wala na siyang iba. Para kay Leila, iyon ang katumbas ng pagkawala ni Gerald ng lahat ng kanyang paunang charisma. Anumang mga nararamdaman niya para sa kanya, ngayon ay nasa 6 na talampakan sa ilalim. Ang pagbabalik kay Gerald, ang tanging dahilan kung bakit siya nangako na ibibigay ang kanyang kotse at una ay ibibigay kay Willie, ay dahil lamang sa nais niyang bayaran ang utang sa ngalan ng kanyang ama. Kung hindi dahil sa kanyang ama, mababaliw si Gerald na talagang maaabala tungkol sa isang tao bilang minuscule tulad ni Willie. Ito ay naka-out na ang mga bahay ang pinsan ng kaibigan ni Leila ay inalok ay nasa magandang lokasyon. Si Gerald mismo ay nagpaplano na bumili ng ilang mga bahay sa Seren County upang makapag-ayos siya ng tirahan at tirahan para sa ilan sa kanyang mga executive. Kahit na ang kanyang orihinal na plano ay bumili ng isang buong gusali upang magamit niya ito bilang isang hostel ng kawani, hindi magiging problema para sa kanya na suriin muna ang isang bahay at i-book muna ang isa sa mga unit. Matapos magpaalam kay Zeno, umalis na si Gerald kasama ang pangkat ng mga tao. Ito ay medyo madali upang bumili ng bahay. Ang dapat lamang gawin ni Gerald ay pumili mula sa isang pagpipilian ng mga bahay, magbayad ng paunang bayad, at mag-sign ng isang kontrata. Kapag tapos na iyon, kailangan lang niyang maghintay para aprobahan ng bangko ang kanyang utang. Oh, pinsan at gwapong Douglas. Maraming salamat sa iyong suporta. Dahil huli na, mangyaring manatili. Pretuhin ko kayong 4 sa hapunan. Ginagamot kayo ng lahat ng pinsan mo ngayon. Sabi ng pinsan ng dalaga, masaya na nabenta. Tungkol kay Gerald, simpleng nakatayo siya sa gilid habang hawak niya ang akdang pambili ng bahay at kontrata. Siya ang nagbabayad para sa bahay ngunit ang sales girl ay simpleng iniwan siya sa bilang. Siyempre gagawin niya. Sa sandaling makita niya si Gerald, agad niyang masasabi na siya ay isang taong ignorante lamang na hindi pa nakikita ang marami sa mundo. Ni hindi man lang siya nag-abala payulugan siya. Kapag tapos na ang transaksyon, mayroon siyang mas kaunting dahilan upang nais na maging malapit sa kanya. Walang paraan na magagawa natin iyon. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo, hindi kita mapapayagan na gamutin kami sa hapunan ngayong gabi. Sa halip, dahil bumili si Gerald ng bahay ngayon, dapat siya ang gumagamot sa amin. Sabi ni Douglas habang tumatawa ng masaya. Oo, kami ay tumatakbo sa paligid mo mula alas 7 ng gabi. Halos 11 na ngayon. Ano pa, tinulungan ka naming mag-secure ng isang bahay para sa iyong sarili. Alam mo kung hindi ka pamilyar, hindi mo rin mabibili ang bahay na ito sa presyong ito. Dapat kang magpasalamat. Panipi.
Kabanata 474. Ang sagot ay nagmula sa isa sa mga kaibigan ni Leila. O sige, mga babae. Sabihin ko sa iyo, babayaran ko ang anumang kinakain natin ngayong gabi. Maaari kaming gumastos ng hanggang sa $1,500 ngayong gabi. Nakangiting sabi ni Douglas. Ngunit Douglas, bakit ikaw ang nagbabayad? Malinaw na si Gerald ang dapat na magpagamot sa amin. Sa gayon, maaaring hindi mo alam ito, ngunit utang ko kay Gerald ang eksaktong halaga ng pera. Kung babayaran ko ang halagang iyon para sa hapunan, ang IOU ay ganap na mababayaran. Iniisip ni Douglas sa sarili noon na hindi dapat isaalang-alang ni Gerald na muling makuha ang kanyang $1,500 mula sa kanya. Mas gugustuhin niyang gamitin ang pera upang aliwin ang lahat kaysa ibalik ang pera sa kanya. Ayos lang. Teryo na. Panahon na nang umalis ako sa trabaho ngayon pa rin. Masayang sabi ng sales girl. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang cellphone ni Leila. Si Willie yun. Ano ito? Hindi ba tayo nagkasundo na siya ay magbibigay ng kahit $120,000 upang makahanap ako ng trabaho? Bakit may $70,000 lamang? Itay, ipinagbili niya ang kotse sa $100,000 lamang mula noong kaibigan niya ang mamimili. Ang lokong yun. Bibigyan ko lang siya ng award para sa $70,000 pagkatapos. Tulad ng para sa oportunidad sa trabaho, ayusin ko lang ito para sa kanya sa hinaharap. Paf! Malamig na sagot ni Willie bago tumambay. Gerald, sinabi ng tatay ko. Medyo nahihiya si Leila habang nakatingin kay Gerald. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi siya bibigyan ng trabaho kaagad. Simpleng ngumiti ng mahina si Gerald. Inaasahan niyang mangyayari ito. Mabuti, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng trabaho para sa akin. Tulad ng para sa hapunan, lahat kayo ay magpatuloy. Hindi ako sasama. Paulum. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang IOU ni Douglas mula sa kanyang bulsa bago ito hinawi sa kalahati sa harap nila at itapon sa basurahan. Sa kanyang paglalakad palayo, wala siyang naramdaman na galit sa ilang kadahilanan kahit na palagi nila silang kinukutya. Ito ay tumagal sa kanya ng isang sandali, ngunit Gerald madaling napagtanto pagkatapos na ito ay dahil hindi sila mula sa parehong mundo bilang siya ay. Hindi niya kailangang maghawak ng anumang galit sa mga langgam na tulad nila. Tungkol naman sa pamilyang Jung, nag-ambag na siya ng sapat na pondo upang matulungan silang makabalik. Ano pa, nag-donate pa siya kay Willie para matulungan siyang makalakam ng pondo. Hindi alintana kung magkano ang pagkakautang ng kanyang ama kay Uncle Jung, ang halagang ito ng pera ay tiyak na makakasunod sa anumang pinapaboren sa ama ni Gerald na may utang sa pamilya Jung. Hindi na magkakaroon ng anumang mga utang sa panig ng kanyang ama. Ito ang bagay na nasisiguro ni Gerald. Dahil doon, hindi na niya kailangang mag-alala pa o pag-alagaan pa ang mga ito. Ang isang hapunan sa kanila ay magiging walang katuturan. Nang gabing iyon, bumalik si Gerald sa hotel upang matulog. Alas 7 ng sumunod na araw, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Si Zeno yun. Magandang umaga, Gerald. Gising ka na. Kung malaya ka, bakit hindi ka lumapit sa aking tindahan? Mayroon akong napakalakas na masarap na agahan na naghihintay para sa iyo dito. Oh, at nga pala, nabente ko na ang kotse mo. Halika at ipagdiwang natin iyan. Sabi ni Zeno sa telepono. Matapos malaman na si Gerald ay maaaring may kagyat na pangangailangan ng pera, ginugol ni Zeno ang buong gabi sa pakikipag-ugnay sa ilan sa kanyang mga kaibigan at kapantay upang maghanap ng mamimili para sa kotse ni Gerald. Si Gerald mismo ay na-miss din si Zeno. Kahit na hindi niya tinawag si Gerald, pupunta sana si Gerald upang bisitahin siya alinman sa paraan. Kung sa bagay, naisipan na niyang bisitahin ang Zeno bago bumalik sa Seren County. Nang matapos na siyang maghugas at maglagay ng sariwang hanay ng mga damit, dumiretso si Gerald patungo sa pangalawang kamay na tindahan ng kotse ni Zeno. Pagdating sa pamilyar na tindahan, agad na hinailan ni Zeno si Gerald papasok sa isang silid at nilock ang pintuan sa likuran niya. Umaga Gerald. Isa kang maswerteng bastard. Tinulungan kami ng isang kaibigan ko na makipag-ugnay sa isang mamimili kagabi. Haha, nagawa kong ibenta ang iyong sasakyan para sa eksaktong $280,000. At bago ka magsabi ng anupaman, kumukuha ka ng $107,000 sa iyo, gusto mo o hindi. Kikita pa rin ako ng kita na $10,000, salamat sa iyo. Matapos ang kanyang pangungusap, inabot niya ang isang tseke kay Gerald. Naturally, ayaw tanggapin ito ni Gerald. Kung sa bagay, hindi man sigurado si Gerald kung kumita ba talaga si Zeno ng anumang pera mula sa transaksyon. Habang patuloy silang itulak ang tseke pabalik-balik, biglang galit na katok ay biglang nagsimulang tumama sa nakalock na pinto. Zeno, buksan mo ngayon ang pinto. Nakita mo na ba ang aking $15,000 na libro sa pagtitipid?
Ang boses ay nagmamay-ari kay Shena na nakatakbo lamang mula sa kusina. Kabanata 475, ano ang $15,000 na libro sa pagtitipid sa bangko? Tanong ni Gerald, bahagyang nagulantang. Bago pa siya mapigilan ni Zeno, binuksan na ni Gerald ang pintuan upang makita ang isang balisa na Shena. Ay, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kailangan kong gamitin ang pera. Sabi ni Zeno habang nakangiti. Para saan mo ginagamit ito? At ano ang hawak mo sa iyong kamay? Oh Diyos, anong ginagawa mo sa sobrang laking check? Tandang padamdam. Ang pagkabalisa sa boses ni Shena ay tila lumalala pa. Ang pera kay Gerald. Paano kami makakabili ng halos bagong-bagong kotse sa $100,000 lamang? Ano pa, ito ay isang Mercedes-Benz G500. Sagot ni Zeno. At bakit imposible? Ano ang masama sa kita ng ilan sa kanyang pera? Zeno, hindi mo pwedeng lokohin ang iba pa sa kanilang cash ngunit siguradong maloloko mo siya. Bigyan mo ako ng tseke. Sigaw ni Shena habang dinukot ang tseke mula sa kanyang kamay. Paf, naibenta namin ang kotse sa halagang $27,000. Binigyan na namin si Gerald ng $100,000 at kailangan din naming bigyan ang iyong kaibigan ng $15,000 para sa pagpapakilala sa amin ng isang mamimili. Narinig ito, tiningnan ni Shena ang tseke at hingal sa sobrang takot sa halagang nakasulat dito. $170,000. Zeno, ano ang kahulugan nito? Sinasabi mo ba sa akin na gumamit ka ng aming sariling $15,000 para kay Gerald? Mawawalan tayo ng $15,000 sa napakalaking transaksyon noon. Nagalit ka na ba? Natahimik, agad na kinuha ni Shena ang isang bote ng alak bago ihulog patungo kay Zeno. Kahit na hindi ito tumama sa sinuman, nahulog ito sa harap mismo ni Gerald. Si Zeno ay nag-alala sa kanyang sarili, tinitingnan ang mga kilos nito. Pareho silang mukhang naghahanda upang labanan. Ang totoo, ang kotse ay hindi nabili ng $280,000. Si Zeno ay gumastos ng sarili niyang pera upang maghanap para sa isang mamimili. Sa huli, ang transaksyon ay nakakuha sa kanya ng zero profit. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil maiintindihan niya na labis na naguluhan si Gerald noong nakaraang gabi. Ipinagpalagay ni Zeno na ito ay dahil sa mga isyu sa pera. Dahil dito, nais niyang tulungan si Gerald na makakuha ng pera sa lalong madaling panahon. Si Zeno, para sa isa, ay higit pa sa handang gawin ito para sa kanyang matalik na kaibigan. Sa kasamaang palad, ang Shena ay hindi nagkakaroon ng anuman sa mga iyon. Ibigay mo ang tseke, Shena. Tinitiyak kong makukuha ni Gerald ang kanyang buong $70,000. Sa ibabaw ng aking patay na katawan. Malaki ang pagkakautang sa atin ni Gerald. Tandaan mo Zeno, hindi ka sana mapapatalsik kung hindi mo sinaksak ang isang tao dahil kay Gerald. Hindi ko sana kailangang ipamuhay ang ganitong buhay sa iyo kung hindi dahil sa kanya. Nasa tuktok ka ng klase mo noon. Sagot ni Shena nang umiiyak na siya. Ano iyon Shena? Ano ang sinasabi mong fuck? Sumpa ni Zeno habang namumula ang mukha sa galit. Si Gerald ay nahuli sa pagitan ng labanan at maaari lamang niya itong subukang idagdag. Sa totoo lang, naramdaman ni Gerald ang isang paghihirap sa kanyang puso sa sandaling ibalik ni Shena ang memorya ng pangyayaring iyon. Parehong Gerald at Zeno ay nagmula sa mahirap na pamilya. Lumaki sila na may parehong lifestyle at minuscule na kapalaran na humantong sa pareho sa kanila upang maging napakalapit na mga confidant. Habang pareho silang nag-aaral ng sama-sama, si Zeno, hindi katulad ni Gerald, hindi lamang magaling sa mga pagganap sa akademiko, ngunit gusto rin niyang lumaban. Hindi bihira na mahuli si Zeno na nakikipaglaban sa iba kahit na mula sa isang murang edad. Ipinaglaban niya rin si Gerald. Si Gerald ay naghirap ng higit na pananakot sa high school kumpara sa kanyang oras sa junior high dahil nakikipaglaban pa rin si Zeno sa kanya ng mga nananakot sa kanya noon. Nagbago ang lahat nang maganap ang insidente. Noong panahon pa ng kanilang junior high school, nagkaroon ng isang matalik na kaibigan si Gerald. Hindi sila eksaktong nasa isang relasyon noon. Ang pinaka hindi nila ginawa ay ang pagsulat ng mga titik sa bawat isa. Gayunpaman, ang isa pang mag-aaral na kilalang gangster ay nag-interes sa parehong babae. Dahil alam niya na nagbahagi si Gerald ng malapit na relasyon sa kanya, dinala niya ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gang upang bugbugin si Gerald pagkatapos ng pag-aaral isang araw. Kasama ni Zeno si Gerald ng mga oras na iyon at nang makita niya ang matalik niyang kaibigan na papaluhan at tinulungan niya si Gerald na lumaban. Sa kanyang estado ng gulat, sinaksak ni Zeno ng isang kutsilyo ang batang gangster. Habang mapalad na walang napatay noong araw na iyon, si Zeno ay pinatalsik mula sa paaralan dahil sa pangyayaring iyon. Kabanata 476. Matapos mapatalsik si Zeno, binugbog ng maraming beses si Gerald. Kahit na ang batang babae na ang gangster ay naiwan si Gerald, napipiliin na makasama ang mapang-api.
Ang dahilan kung bakit natakot at nahihiya si Gerald sa mga batang babae tuwing nakikita niya sila sa panahon ng kanyang high school at unibersidad, ay direktang nalink sa kaganapang ito. Sa sandaling napatalsik si Zeno mula sa paaralan, nagpatuloy lamang siya sa pamumuhay sa mga kalye. Siya ay bihirang kailanman sa bahay. Ano pa nang pumasok si Gerald sa high school, patuloy na binabago ni Zeno ang kanyang numero ng telepono. Mahirap para kay Gerald na makakausap lang siya minsan. Mula noong araw na iyon, palaging itinatago ni Gerald ang sakripisyo at kabaitan ni Zeno sa kanyang puso. Ito ay dahil ang posibleng dakilang hinaharap ni Zeno ay nasira ng isang solong kaganapan, at ito ay direktang sanhi ni Gerald. Alam ni Shena ang tungkol sa lahat ng ito at ito ang dahilan kung bakit ayaw niya kay Gerald. Si Shena ay talagang napakagandang babae. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang malaking supermarket sa bayan at napakayaman nila. Gayunpaman, hindi niya kailanman hinamak o minamaliit si Zeno. Pagkatapos ng lahat, nakikipag-date siya kay Zeno mula sa unang taon ng junior high school hanggang sa puntong ito. Sa makatuwid, palaging nagkaroon ng talagang magandang impression kay Shena si Gerald. Sa makatuwid, anuman ang sinabi ni Shena o kung gaano kalubha ang pagtrato niya sa kanya, hindi lang maramdamang galit si Gerald sa kanya. Kung sa bagay, mukhang maayos naman ang ginagawa sa kanya ni Zeno. Pinasadya nito ang pakiramdam ni Gerald at wala siyang hahawak laban sa kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Ito ay tumagal ng ilang oras at paghimok, ngunit sa wakas ay pinigilan niyang pigilan ang laban mula sa pagiging masyadong ligaw. Kapag ang lahat ay huminahon ng kaunti, si Shena ay nagtungo sa kusina upang tapusin ang paghahanda ng agahan na kalahati pa lamang natapos bago siya maubusan. Habang kumakain sila, nagkwentuhan sina Zeno at Gerald tungkol sa iba markang paiwati ibang mga nangyari sa nakaraan. Ginamit din ni Gerald ang pagkakataong ito upang sabihin kay Zeno na nanalo talaga siya ng Mercedes-Benz G500 sa isang kaganapan. Nag-aalangin pa rin si Gerald tungkol sa kung dapat niyang sabihin kay Zeno ang tungkol sa kanyang totoong pagkatao. Pangunahin ito sapagkat natatakot si Gerald na kung sinabi niya kay Zeno ang totoo sa labas ng asol, kung gayon ang taos-pusong pagkakapatiran na ibinahagi nila ay mawala ng ganoon. Naturally, dahil si Gerald ay nakabalik na sa Seren County, tiyak na lalabas siya upang tulungan si Zeno hanggat kaya niya. Sige, paano kung gagawin natin ito sa halip? Hindi talaga ako komportable sa pagkuha ng napakaraming pera sa iyo, Gerald. Mayroon na akong matatag na buhay at may fiancé pa ako ngayon. Ikaw, gayunpaman, ay hindi pa nakakapag-ayos. Maaari kang makahanap ng kasintahan sa lungsod at baka gusto niyang magpakasal at manirahan sa hinaharap. Isipin ito bilang isang pamumuhunan mula sa akin para sa iyong hinaharap na kaligayahan. Babawi lang ako ng isang maliit na halaga ng pera at ikaw na ang bahala. Paano yun? Mapilit pa rin si Zeno na bigyan si Gerald ng pera. Gayunpaman, patuloy na tumanggi si Gerald. Sinabi pa niya na aalis siya kaagad kung patuloy na igigiit ni Zeno na ibigay sa kanya ang pera. Narinig iyon, napakamot sa likod ni Zeno bago tuluyang sumuko. Hoy Zeno, hindi ba mas mabuti ang ganitong paraan? Sa perang iyon, mapapalawak mo ang iyong negosyo. Sa ganoong paraan, kayang bayaran ka ni Gerald sa lahat ng nagawa mo para sa kanya. Kapansin-pansin na mas masaya si Shena sa sandaling nakita niyang sumuko si Zeno. Gayunpaman, masasabi rin niya na si Zeno ay medyo naguluhan. Siya nga pala, si Zeno, isang matandang kasamahan ko ay tumawag noong isang araw. Sinabi niya na ang isa sa kanyang matalik na kaibigan ay nagmamadali na magpakasal at siya ay nasa edad na katulad namin. Sinabi niya sa akin na ipakilala ang isang mabuting tao sa kanyang kaibigan ngunit wala akong naisip sa araw na iyon. Bakit hindi namin subukang ipakilala sa kanya si Gerald? Maaari silang magpunta sa isang blind date at kung maayos ang lahat, maaaring makilala ni Gerald ang kanyang magiging asawa tulad nito. Talagang tutulungan mo si Gerald na mahanap ang kapareha niya sa buhay noon. Sinampal ni Zeno ang hita niya bago tumawa ng malakas. Naririnig mo yan, Gerald? Panahon na para sa isang blind date, kapatid. Dahil nais niyang magpakasal ng mabilis, sa anumang swerte, kayong dalawa ay maaaring ikasal sa taong ito. Sigurado akong hindi siya magiging katulad ng mga batang babae na nakilala mo sa lungsod. Iyon ay may labis na mataas na pamantayan at kanilang mga pamilya. Marahil kahit na mas mataas na pamantayan kaysa sa mga batang babae mismo. Masyado lang silang hindi makatutuhanang. Sabi ni Zeno habang umiling. Umiling si Gerald na nagpapahiwatig na hindi na kailangan ang blind date. Bakit hindi? Walang mawawala sa iyo kung hindi pa ito gagana. Naturally, hindi kita hinihiling na magpakasal ka agad. Kung pareho kayong magkakasundo at akma para sa bawat isa, mabuti para sa iyo. Kung hindi ka, walang mali dyan. At least, pareho kayong maaaring maging regular na kaibigan noon. Talagang isinasaalang-alang ni Zeno ang lahat para kay Gerald.
Tiyak na dahil doon ay hindi maganda ang pakiramdam ni Gerald na tinatanggihan ang mabuting kalooban ng kanyang matalik na kaibigan. Ano pa, hindi lamang masabi ni Gerald kay Zeno na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya dahil lamang sa siya ay talagang mayaman na tagapagmana. Ang kanilang mabuting relasyon ay maaaring mapunta sa shambles doon at pagkatapos. Wala nang ibang pagpipilian ang nakikita, simpleng ngumiti si Gerald sa pagbitiw sa tungkulin. Sige, bibigyan ko na. Napagpasyahan niyang kahit papaano makilala ang dalaga at tulad ng sinabi ni Zeno, hindi pa rin ito malaking bagay. Sa pinakamaliit, tulad ng sinabi ni Zeno, pareho silang maaaring magtapos sa pagiging regular na magkaibigan. Hahaha, naayos naman nun. Sisimulan ko na agad ang pagsasaayos. Ang batang babae na iyon ay nakatira rin sa Seren County. Tingnan natin kung maaari naming ihanda ang pareho kayong maghanda sa pananghalian ngayon. Masayang sabi ni Shena. Matapos ang kanilang agahan, sinabi ni Shena kay Gerald na bumalik at magpalit ng isang bagay na mas masarap upang maghanda para sa kanyang blind date. Hindi masyadong nagtagal matapos umalis si Gerald sa tindahan ni Zeno, nakatanggap siya ng tawag mula kay Zack. Kabanata 477. Ito ay tungkol sa pendant ng Jade. Nagawang makipag-ugnay ni Zack sa isang luma, bihasang eksperto sa isang Jade anti-gang kalye sa Seren County. Siya ay tila napakasikat sa lokal na lugar. Ano pa, nasabihan din siya na ang matandang Panginoon ay minana ang kanyang pagkagaling mula sa kanyang mga ninuno. Ito ay perpekto dahil kailangan ni Gerald ng isang bihasang taong katulad nito upang makatulong na makilala at ma-appraise ang naturang isang sinaunang Jade. Napagpasyahan ni Gerald na hahayaan niya ang matandang Panginoon na makapunta sa pagtukoy at pagtasa muna sa pendant ng Jade. Kung hindi niya magawa, hahanap lang si Gerald ng ibang mga master ng Jade mula sa buong bansa noon. Kung sabagay, kung kahit ang Dean ay walang alam tungkol sa pagkatao ni Zora McHammer, paano pa malalaman ni Gerald ang tungkol sa kanya? Ang tanging pahiwatig niya lamang sa Jade pendant na ito, at naintindihan iyon ni Gerald. Orihinal, nais ni Zack na samahan si Gerald upang makilala ang Panginoon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng ama ni Gerald na mas kaunti ang nakakaalam tungkol sa Zora McHammer, mas mabuti. Bilang karagdagan, si Zack ay naging abala rin ngayon kaya tinanggihan ni Gerald ang kanyang alok. Kung sabagay, nagkataon ding nalaman ni Gerald ang kalyeng iyon. Ang anti-gang kalye ay hindi masyadong malaki at may ilang mga tindahan lamang na nagbebenta ng anti-gang porselana doon. Si Zack, ang pagiging profesional niya, ay inayos ang pagpupulong ni Gerald sa matandang Panginoon. Dahil doon, ang masisilbing matandang lalaki na may mahabang balbas na puti ay naroroon na naghihintay kay Gerald sa oras na makarating si Gerald sa kanyang tindahan. Ginoo Crawford, akala ko. Ang pangalan ko ay Matthew Zix. Sabi ng matanda habang nakangiti kay Gerald. Kumusta, G? Zik, isang kasiyahan na makilala ka. Dumiretso tayo sa negosyo, hindi ba? Kita nyo, nais kong makipagkita sa iyo ngayon dahil kailangan kita upang matulungan akong makilala at masuri ang isang pendant ng Jade. Nais kong malaman kung gaano talaga ito katanda at kung maaari, kung saan nagmula rin ito. Talaga, mas maraming mga detalye ang maibibigay mo sa akin, mas mabuti, sabi ni Gerald habang maingat na ipinakita ang pendant sa Jade sa matandang Panginoon. Nang makita ni Matthew ang pendant ng Jade, nagulat siya ng bahagya. Maingat na dinampot ang pendant, dinilat niya ang kanyang mga mata nang mailapit niya ito sa mukha niya. Para siyang bihasang eksperto tulad ng sinabi ni Zack. Dapat akong salamat, G. Crawford, sa pagpapahintulot sa akin na makita ang isang pambihirang Jade gamit ang aking sariling mga mata. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pinakabihirang uri ng Jade. Ito ay pinakamataas na kalidad. G. Crawford, kung hindi mo ako isiping magtanong paano mo nakamit ang iyong mga kamay sa Jade na ito. Tanong ni Matthew habang nakatingin kay Gerald na may sobrang interes. Hindi mahulaan ni Matthew para sa buhay niya kung bakit magkakaroon ng isang mamahaling piraso ng Jade sa kanya si Gerald. Mas maaga nang si Gerald ay pinangalanan ng pangalan ni Matthew, ipinalagay niya na inayos ni Zack ang buong pagpupulong para sa kanya. Gayunpaman, tila naiwanan ni Zack ang totoong pagkatao ni Gerald at nagpapasalamat si Gerald para doon. Sumagot si Gerald kung paano ko nakuha na hindi ito mahalaga at G6. Nagawa mo bang makilala ang mga pinagmulan ng pendant na ito sa Jade? Ah, nakikita ko. Patawarin mo ako sa pagiging nosy ko. Gayon din, medyo mahirap para sa akin na kilalanin agad ang mga pinagmulan ng pendant na Jade. Gayunpaman, naalala ko ang pagbabasa tungkol sa isang Jade na may ganoong mahusay na pagkakayari sa isa sa mga notebook na naiwan ng aking mga ninuno. Maginhawa bang iwanan mo ang pendant na ito sa Jade upang maayos kung masuri ito? Kapag nakuha ko na ang impormasyong kailangan mo, ipapaalam ko kaagad sa iyo, sabi ni Matthew. Narinig iyon, inisip ito saglit ni Gerald.
Dahil inayos ni Zack na makilala ni Gerald ang Master, dapat ay may sapat na kakayahan ang Master sa paningin ni Zack. Mabuti na lang, G6. Inaasahan kong makarinig sa iyo sa lalong madaling panahon. Sabi ni Gerald habang tumatango. Medyo nagchat pa silang dalawa bago lumabas si Gerald sa shop. Ano ang gagawin niya ngayon? Medyo maaga pa para sa kanya na magtungo para sa kanyang blind date. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya siyang mag-withdraw ng pera mula sa bangko dahil malapit din ang bagong bahay na binili niya. Nagkataon na dinadala ni Gerald ang kontrata sa kasunduan sa pagbili ng bahay sa kanyang bag upang maaari niyang malinis kaagad ang bayad. Kung sa bagay, hindi posible na kumuha ng pautang si Gerald. Gerald. Sa sandaling iyon, narinig ni Gerald ang tinig ng isang batang babae na tumatawag sa kanya. Parang nagulat ito. Nang lumingon si Gerald upang tumingin, siya rin ay ikinagulat. Ang mabuting kaibigan ni Layla na si Cindy. Kagagaling lamang niya mula sa panloob na looban. Tila dito siya tumira. Nang si Gerald ay napunta sa bahay ni Layla sa unang araw ng araw na iyon, ang napakagandang Cindy ay nag-iwan ng malalim na impression kay Gerald. Masasabi niya na ang batang babae ay napakabait. Dito ka nakatira, Cindy? Nakangiting tanong ni Gerald. Oo. Ang nasa loob ay ang aking lolo. Speaking of which, Gerald, bakit ka pa napunta sa shop namin? Nakangiting tanong ni Cindy habang naglalakad palapit kay Gerald. Cindy, hindi yan paraan upang matugunan siya. Sumangguni sa kanya bilang G. Crawford. Sigaw ni Matthew na sinundot ang ulo mula sa tindahan. Hindi masyadong alam ni Matthew ang pinagmula ng Gerald. Gayunpaman, alam niya na ang taong nagayos upang makilala sila ni Gerald ay isang tao na maaaring makipag-ugnay sa parehong mahistrado ng lalawigan pati na rin ang chairman ng National Antiquities Research Association. Para sa isang taong may ganoong pambihirang katayuan upang magtrabaho sa ilalim ni Gerald, alam niya na si Gerald ay hindi isang taong makikipag-usap. Bakit pa mag-inarte ng ganon si Matthew kay Gerald kanina? Iyon ang dahilan kung bakit siya nagulat sa kawalan ng ugali ni Cindy kanina lang. Nako, Lolo. Ito ay isang bagong kaibigan na nakilala ko kamakailan. Ang pangalan niya ay Gerald at siya rin ang kaibigan ni Layla sa pagkabata. Sagot ni Cindy ang kanyang ngiti na hindi matitinag. Tama na iyan, G6. Ituon mo lang muna ang trabahong binigay ko sa iyo. Sabi ni Gerald habang nakangiti. Kabanata 478. Job. Gayon din, hindi mo pa rin sinabi sa akin kung bakit ka naghahanap para sa aking lolo ngayon. Sinabi ni Cindy, lumalaki ang kanyang pag-usisa. Hindi ito seryoso, napunta lang ako para humingi ng pabor sa kanya, no big deal, sagot ni Gerald. Nakikita ko. Oh, dahil nandito ka na, bakit hindi ka pumasok? Maglalagay ako ng tsaa para sa iyo. Siguro sa susunod, babalik din ako kahit papaano. Pupunta lang ako sa bangko ngayon upang mag-withdraw ng pera, sagot ni Gerald habang nakangiti. Anong pagkakataon? Pupunta rin ako sa bangko upang maipasa sa kanya ang cellphone ng aking ina. Sabay tayo. Sabi ni Cindy habang palabas ng shop at tumayo sa tabi ni Gerald. Nakayuko lang na tumanggo si Gerald. Ang nais lamang niyang gawin ay umalis ng tahimik pagkatapos iwan ang pendant para kay Matthew upang pag-aralan at ilabas ang kanyang pera. Hindi talaga niya inaasahan ang pagtakbo sa Cindy dito ngayon. Kaya, nakalimutan ng iyong ina na ilabas ang kanyang cellphone. Tiningi ni Gerald na basagin ang katahimikan habang naglalakad sila papuntang bangko. Aba, tama na ang uri. Kita mo, ang aking ina ay maraming mga cellphone. Ang bangko na pinagtatrabahuhan niya ng agarang kailangan upang makaakit ng mga pondo at kapital. Dahil ang aking ina ay isang deputy director at kailangan niyang matugunan ang kanyang mga target, nangangailangan siya ng maraming mga cellphone upang tumawag sa iba't ibang mga customer. Abala lang talaga siya palagi. Sagot ni Cindy. Pareho silang nakarating sa bangko hindi nagtagal. Ma, dinala ko rito ang iyong cellphone. Tinawag si Cindy sa isang babaeng nasa edad na tila may hinihintay. Narinig ang boses ni Cindy, nilainggan niya si Gerald at ang kanyang anak. Salamat Cindy, at sino ito? Tanong ng ina ni Cindy. Kaibigan lang. Ang pangalan niya ay Gerald. Sa palagay ko nabanggit ko na siya sa iyo noong huli. Siya ang nag-aanyaya sa akin na magkaroon ng lutuing pransya sa kanlurang restaurant. Hehe, nagkataon lamang na nagkita kami habang pareho kaming papunta sa bangko. Narito siya upang mag-withdraw ng kaunting pera. Nakangiting sagot ni Cindy. Oh, kaya ito ang binata. Hindi masama, medyo maganda rin ang hitsura. Pareho kayong lumabas na magkakasama upang maglaro. Tanong ng kanyang ina. Hindi kailangang maging isang rocket scientist si Gerald upang sabihin na ang ina ni Cindy ay dapat na isaalang-alang na siya ay kasintahan ni Cindy sa sandaling iyon. Ay, hindi naman. Kapag nag-withdraw na ako ng pera upang magbayad para sa aking bahay ay papunta na ako. Oh,
Bumili ka na ng bahay. Masayang sabi ng ina ni Cindy. Habang sinabi niya iyon, naalala niya noong sinabi sa kanya ng kanyang anak na babae ang lahat ng nangyari sa gabing iyon. Ang lutuing Pranses ay tila napakamahal at ito ang katibayan na ang binatang ito ay hindi bababa sa may kakayahang pampinansyal. Bumili pa nga siya ng bahay para sa kanya. Sino ang bumili ng bahay? Deputy Director Lacey. Sinabi ng isang mapang-uyam na boses mula sa asol. Sa sandaling iyon, isa pang nasa katanghaliang babae ang lumakad sa trio. Hindi mapigilan ni Gerald na mabigla nang makita niya kung sino ang nagsalita. Ang ina ni Leila na si Leia. Si Leia ay nagtatrabaho din sa bangko, at siya ay isang pinuno at deputy director din. Pareho sila ng ina ni Cindy. Anong ginagawa mo dito, Gerald? Tiyak na hindi niya inaasahan na makikita siya roon. Pumunta ako upang mag-withdraw ng pera. Sinabi ni Gerald na hindi man lang nag-abala na tugunan siya bilang Leia na. Oh, nakikita ko kung paano ito. Hindi man mapakali na batiin ako ngayon sa aking pangalan. Bakit ka pa mag-abalang subukang magpakitang gilas kung wala ka ng pera ngayon? Gayon din, maaaring nagsimula ka ng magtrabaho sa isang labor dispatch unit hanggang sa buwan na ito kung nagbayad ka lang alinsunod sa napagkasundoan. Alam mo, maraming iba pa na nagbigay ng higit pa kaysa sa mayroon ka. Dahil sa $7,000 lamang ang naibigay mo sa iyong tiyo Jong, maghihintay ka pa ng medyo matagal bago makuha ang iyong trabaho. Kinukuha ni Leia ang bawat pagkakataong magagawa niya upang mapalawak ang agwat sa pagitan ng katayuan nila ni Gerald. Deputy Director Tolbert, ano ang pinagsasabi mo? Walang kabuluhan. Tanong ng ina ni Cindy, nagulat. Oh, hindi mo alam. Kaya't kung bakit kausap mo siya. Hulaan ko hindi rin alam ng mahirap na Cindy ang tungkol dito. Kaya, kita mo, Gerald narito ngayon. At sa pamamagitan nito, kinuha ni Leia ang pagkakataong ibahagi kung paano naging mahirap ang pamilya ni Gerald. Sinabi pa niya sa kanila ang tungkol sa kotse na ipinagbili niya upang mabili ang kanyang bagong bahay. Naturally, patuloy din niyang binibigyang diin kung magkano ang isang taga-tapas na si Gerald ngayon. Fuck, halos itulak ko ang sarili kong anak na babae sa longga ng leon. Napaisip ang ina ni Cindy sa sarili habang kinikilig. Sa sandaling iyon, maririnig ang tunog ng pag-screen ng mga gulong habang ang isang kotse ay huminto sa labas mismo ng bangko. Nang lumingon ang 4 na tao upang tumingin, nakikita nila ang maraming mga lalaking nakasot na tumatakbo sa bangko. Ma, narito ang iyong cellphone. Halika, kunin mo. Si Leila, Douglas, at ang 2 batang babae mula noong araw ay pumasok sa bangko, kasama si Leila na tumatawag. Tila ang pangkat ay patungo upang maglaro muli. Sa pamamagitan ng ilang ligaw na pagkakataon, narito sila upang ipasa rin sa kanya ang telepono ni Leia. Gerald, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Leila kaagad nang makita siya. Kabanata 479. Pa, kailangan mo bang tanungin? Marahil ay narito siya upang kunin ang kaunting natitirang pera sa bulsa sa kanyang account sa bangko. Hahaha, marahil kayong lahat ay hindi napansin, ngunit wala man lang siyang pera sa kanyang wallet kahapon. Sabi ni Douglas habang tumatawa. Wala nang ibang sinabi si Leila. Noong mayaman pa siya, hindi niya maikakaila na mayroon siyang nararamdaman sa kanya. Gayunpaman, ngayon wala siyang naramdaman para sa kanya matapos masaksihan ang lahat ng kanyang ginawa kahapon. Tama iyan. Dumating siya upang mag-withdraw ng pera at si Cindy dito ay sumama sa kanya. Sabi ni Leia na siya rin tumawa. Bahagyang kumuyot ang mukha ni Leila nang marinig ang pangalan ni Cindy. Agad niyang hinayla si Cindy sa tagiliran at sinimulang ikwento sa kanya kung paano siya nasira at baka hinayla niya ito para lokohin ang pera niya. Sa sandaling marinig niya ang lahat ng iyon, tumingin si Cindy kay Gerald nang may balisa na mga mata. Bakit mo ipinagbili ang kotse, Gerald? Gayon din, bakit mo ipinagbili ito sa isang mababang presyo? Taos puso siyang nag-aalala tungkol kay Gerald. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kung may pagkakataon na dumating sa hinaharap. Sa ngayon, lalabas lang ako ng pag-withdraw ng pera. May appointment ako sa tanghali. Sagot ni Gerald habang nakangiti kay Cindy. Hindi man lang siya nag-abalang tumingin sa iba pa habang naglalakad papunta sa counter. Si Douglas mismo ang naglapit sa mga batang babae sa counter upang mapagmasdan si Gerald. Gusto niyang makita nila si Gerald na nagpapakatanga sa harap ng iba. Gaano karaming pera ang nais mong bawiin, Ginoo? Tanong ng clerk. $10,000 mangyaring, sagot ni Gerald nang hindi pinapalo ang isang takip mata. 10 ano? Gulat na sabi ni Douglas. Napaatras din si Leila. Ganon din ang nangyari kay Leia at ina ni Cindy na papunta na ulit sa kanilang tanggapan. Natigilan sila at napalingon sa gulat. Sandali lang, Ginoo. Matapos ipasok ni Gerald ang kanyang password at mapatunayan ang transaksyon gamit ang kanyang lagda, nabuhay ang machine sa pagbibilang ng pera.
Agad na nawala ang ngiting-ngiti ni Douglas. Ikaw, may pera ka pa ba? Hindi mo nagamit ang lahat upang mabili ang CR na iyon. Nagtatakang tanong ni Douglas. Sinabi ko bang ginamit ko ang lahat ng ito? Sagot ni Gerald, malamig. Kung gayon, gaano ka talaga manalo? Si Leila naman ang nagtanong. Ang ina ni Cindy at mismong si Leia ay nag-inch pamalapit sa grupo noon. Lahat sila ay nag-aalala ng sabik. Nanalo ako, tiniyak ni Gerald na panatilihin ang suspense hanggang sa makakaya niya. Karapat-dapat siya kahit papaano. Nang magkaroon siya ng sapat, ngumiti siya at sinabing, sa totoo lang, kalimutan mo ito. Hindi naman ganun, Kademi. Hindi talaga kailangang pag-usapan ito. Ikaw. Isang salita lang ang napangasiwaan ni Leila. Galit na galit siya. Hindi may pasok ni Gerald ang lahat ng pera sa kanyang maliit na bag kaya tinanong niya ang isa sa mga staff sa paglilinis doon ng isang itim na bag. Pinasok niya dito ang pera, lahat ng $70,000 at tumango ito kay Cindy nang nakangiti bago iniwan ang bangko dala ang bag. Panipi tuldok. Kaya, mayroon pa talaga siyang pera. Sigaw ni Tita Leia na salanta. Iyon Gerald. Magkano talaga siya nanalo mula sa loto? Nag-aalalang tanong ni Leila. Lahat. Sa palagay ko ginagawa lang niya ang lahat ng ito. Nagpapanggap lang siyang mahirap sa harapan namin. Douglas ay lampas sa inis sa puntong iyon. Kung tutuusin, nakatanggap lamang siya ng isang malaking sampal mula kay Gerald. Ang lahat ng kanyang mga hangarin na magsaya ay nasa ngayon na. Tungkol naman kay Gerald, dumating siya sa sales office at ang sales girl mula noon ay tiyak na naramdaman ang parehong sampal sa isip na natanggap ni Douglas ng ganap na bayaran ni Gerald ang bahay sa malamig at matigas na salapi. $105,000 na halaga ng cash ng sabay-sabay. Ito ay isang malaking boss. Kabanata 480. Sa oras na tapos na ni Gerald ang pag-ayos ng bayad sa bahay, malapit na sa tanghali at tinitiyak ni Zeno na alam ito ni Gerald sa pamamagitan ng patuloy na pagtawag sa kanya. Matapos magmadali pabalik sa kanyang silid sa otel upang magpalit ng ilang mas mahusay na damit, agad na nagtungo si Gerald sa isang restaurant na tinatawag na Johnsbury Bistro. Habang papunta na siya doon, nandoon na sina Zeno at Shena sa restaurant. 3 iba pang mga tao ang nasa pribadong silid kasama nila. Ang isa sa kanila ay kasamahan ni Shena habang ang dalawa pa ay ang batang babae na magiging blind date ni Gerald ngayon pati na rin ang kanyang ina. Ang batang babae ay may mahaba, itim na buhok at ang kanyang balat ay napakapatas. Parehong delikado at maganda ang hitsura niya. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay nagdidikta ng kanyang pag-uugali habang siya ay tila malamig at ang kanyang ulo ay ibinaba sa karamihan ng oras habang siya ay patuloy na tumingin sa pamamagitan ng kanyang WeChat. Ang kanyang ina naman ay isang mabilog na nasa hustong gulang na babae na may tato na kilay na kamukha ng mga uod. Kinukontra ang kanyang anak na babae, mukhang matibay siya at mabigat pa. Si Gerald ay napakagandang tao, at hindi rin namin siya pinupuri alang-alang din dito. Malalaman mo kung ano ang ibig sabihin namin kapag nagkita ka mamaya. Ano pa, nagtapos siya sa isang prestihiyosong pamantasan at medyo gwapo rin siya. Nagsimula na siyang maghanap ng trabaho at narinig kong naglalayon siyang magtrabaho para sa isang pampublikong tanggapan. Huwag hayaang mawala iyon sa iyong pag-asa. Kamakailan lang siya bumili ng bahay sa Seren County. Paliwanag ni Shena habang naghihintay sila. Kahit na may pagkagalit si Shena kay Gerald sa mga nagdaang taon, hindi siya palaging ganoon. Dati ay may magandang relasyon siya sa kanya noong junior high dahil sa palagi niyang nasa paligid si Zeno. Nagsimula lang ang bahagyang poot dahil sa pangyayaring sanhi ng pagpapaalis kay Zeno noon. Gayunpaman, ang sama ng loob na mayroon siya para sa kanya ay nawala na ngayon pagkatapos ng mga kaganapan ngayong umaga. Taos-puso siyang nag-aalala ngayon din para kay Gerald at nais niyang gawin ang lahat para matulungan siya. Aba, gaano kalaki ang bahay na binili niya? Kung mayroon itong mas mababa sa 3 silid, maaari ba itong isaalang-alang na maging isang bahay? Dapat mayroong hindi bababa sa 3 silid tulugan, 2 sala, at 2 banyo. Tanong ng dalaga habang nakataas ang ulo. Well, hindi mo ba malalaman ito? Tama ang sukat ng kanyang bagong bahay. Haha, sagot ni Zeno. Aba, paano naman ang sasakyan niya? Anong kotse ang minamaneho niya ngayon? Sa pagkakataong ito, ang kanyang ina ang nagtanong. Ay, wala pa siyang kotse. Ngunit alam mo, ang mga kotse ay hindi gaanong nagkakahalaga ng gaanong pera. Sagot ni Zeno. Ang kanyang ina ay umubo bago sinabi, bueno kita mo, ang pagkakaroon ng bahay o kotse ay hindi ang pinakamahalagang bagay sa amin. Inaasahan lang namin na siya ay isang matapat na tao. Hindi ko tatanggapin ang isang lalaking mahilig lamang magyabang at magsalita ng malaki. Oh, makasisiguro ka na ang taong iyon ang pinakamatapat na tao sa planeta. Sama-sama kaming lumaki kaya hindi kami sigurado sa kanyang pagkatao, sagot ni Shena.
Habang nag-uusap ang lahat sa wakas ay binuksan ni Gerald ang pinto at pumasok sa silid. Gerald, nandyan ka lang pala. Dali-dali kayo dito upang maipakilala ko kayo sa kanila. Nakangiting sabi ni Zeno nang simulang ipakilala ang dalawang partido sa isa't isa. Inska ng ina ng batang babae si Gerald mula ulo hanggang paa at maramdaman niya na talaga siyang nagmukha at pakiramdam na parang isang matapat na tao. Huminga siya ng medyo mas madaling malaman iyon. Maya-maya dumating ang mga pinggan at nagkwentuhan ang parehong partido habang kumakain sila ng pananghalian. Alam mo talagang tinatagal nila ang kanilang matamis na oras upang maihatid ang huling ulam. Pupunta ako at tatanungin sila tungkol dito. Sabi ng kasamahan ni Shena nang tumayo ito. Lihim siyang komendat kina Shena at Zeno. Oo, sa palagay ko sasali ako sa iyo, sabi ni Shena. Nagdadahilan si Zeno na pumunta din sa banyo. Bago umalis si Zeno sa silid kasama ang dalawa pa, tinapik niya ang balikat ni Gerald at binigyan siya ng sekretong thumbs up. Sinara niya ang pinto ng pribadong silid na iwan lamang si Gerald, ang dalaga, at ang ina nito sa loob. Nang makita na umalis na ang lahat, pinunasan ng babaeng nasa edad ang kanyang bibig gamit ang isang tuwalya. So, Gerald, di ba? Narinig namin ang tungkol sa lahat ng magagandang bagay tungkol sa iyo mula sa iyong mabubuting kaibigan. Personal kong iniisip na ikaw ay isang matapat na tao. Sabihin mo sa akin, ano ang palagay mo tungkol sa aking anak na babae? Tanong ng babae. Siyempre siya ay matapat. Ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na sumalo sa isang blind date na kaganapan. Ano pa, ang babae ay mukhang labis na mabangis. Wala na rin siyang masyadong nasabi simula nang dumating si Gerald. Hindi siya masama, sagot ni Gerald. Sa sandaling iyon, itinaas ng dalaga ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya sandali. Makalipas ang ilang segundo, nagpout siya bago muling ibinaba ang kanyang ulo na naiinis. Fuck, anong uri ng ekspresyon iyon? Napaisip si Gerald sa sarili. Hindi niya mapigil ang champagne sa kanyang isipan. Nilinaw ng babae ang lalamunan bago sinabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, Gerald. Ang aking anak na babae ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa ilalim ng Dream Investment Group. Nagtatrabaho siya para sa Denco's Production and Trading Corporation. Naniniwala akong dapat mong malaman ang tungkol sa Dream Investment Group, tama? Bilang isang malaking pangkat na may napakahusay na lakas sa pananalapi, alam mo ba kung gaano kahirap para sa isang tao na makapasok sa kumpanyang iyon? Ang Denco's Production and Trading Corporation. Kung naalala ng tama ni Gerald, iyon ay isa lamang sa mga kumpanyang sinusuportahan ng Dream Investment Group. Pagkatapos ng lahat, sinusuportahan ng Dream Investment Group ang maraming mga lokal na proyekto at kumpanya na tulad nito. Talagang inaangkin lamang niya na ang kanyang anak na babae ay nagtatrabaho sa ilalim ng Dream Investment Group dahil doon. Ningitian lang iyon ni Gerald bago bahagyang tumango. Siya ay matapat na iniisip sa kanyang sarili sa sandaling iyon. Medyo normal ang itsura ng babae. Mukha siyang disente at hindi rin masyadong masama ang kanyang pagkatao. Bakit niya binabaan ang kanyang mga pamantayan at nagpo-blind date noon? Interesado sa iyo ang aking anak na babae sapagkat masasabi niya na ikaw ay isang matapat na lalaki. Gusto niyang magpakasal sa isang matapat na lalaki. Gayunpaman, mayroong 3 ganap na mga patakaran na kailangan mong sundin bago pareho kayong makapag-asawa. Makinig ka ngayon. Patawarin mo ako. Napatulala si Gerald. Ano ang pangalan ng fuck na nangyayari dito?